Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Napatingin si McCoy sa suot niyang relo. Mukhang wala talagang balak na sumulpot si Cindy. Diyos ko, matigas pala ang dibdib ng babaeng iyon sa loob-loob niya. Kaya nga talaga nitong tiisin ang half-sister nito. Hindi ito makuha sa paninindak. Bigla na namang pumalahaw ng iyak si Kisha. Dali-daling kinarga niya ito. Sa lakas umiyak ng pamangkin niya, kitang-kita niya ang maliit na tonsil nito na nanginginig-ginig pa. Hindi ba ito napapagod sa kangangalngal? Hindi niya alam kung bakit kay Cindy nabunton ang inis niya. Pwes, kung hindi ka makuha sa blackmail. Cindy ang bida, makuha ka sa karisma. Inilagay niya sa portable cradle ang sanggol. Mabuti pa ay ipasyal muna niya ito. Baka gaya ng ina nito ay lakotsera din ito. Tama nga siya. Paglabas niya ng pad niya ay huminto nga sa pag-iyak ang sanggol. Diyos ko, salamat naman. Bulong niya, napapailing. Pagsakay niya sa elevator ay napangiti sa kanya ang mga naroon. Napipilitang humiti rin siya sa mga pamilyar na mukhang halos araw-araw niyang nakakasabay roon. Kung nagtataka man ang mga ito at nagtatanong sa isip kung anak niya ang sanggol na dala niya, hindi na niya pinoproblema iyon. Kung may tao siyang dapat problemahin, tiyak na si Audrey yan. Baka kung ano ang isipin nito tungkol sa bata. Noon lang niya naisip na makakasama sa imahe niya bilang isa sa pinakakanais-nais na binata sa bayan at pagiging foster father niya kay Kisha. Hindi maiiwasan na mayroong mag-isip na anak niya ito. Pero bahala na. Problema na nila iyon, isip-isip niya. Bumukas na ang elevator door sa ground floor at pasipol-sipol na lumabas siya roon, bit-bit ang cradle na mukhang basket. Ang importante ay nakikisama si Kisha at huminto na ito sa pag-atungal. Aktong lalabas sana siya upang pumwesto sa benches sa may mini park, ang gusali na tinitirhan niya ay itinuturing na child-friendly dahil ang katabing gusali nito ay binubuo ng mga family unit. Nang maisip niyang dumaan muna siya sa kapihan para bumili ng kape. Dadaan din siya sa bilihan ng dyaryo para habang nagkakape siya ay nagbubuklat siya ng babasahin. Tila tuwang-tuwa naman si Kisha sa labas. Baka naman nasasakal na siya sa apat na sulok ng kanyang pad. Maaliwalas ang mukha niya nang pumasok sa kapihan. O hindi? Bulalas ni Cindy. Ha? Anong problema, Cindy? Tanong ni Owen sa kanya. Nakatingin siya sa entrance ng kapihan na kinaroroonan nila. Hayon at papasok si McCoy Ortiga, bit-bit ang basket cradle ng pamangkin nito. Putik. Oh. Si Ginoong Ortiga pala, walang emosyon na sabi ni Owen. Kanina pa ito nagkukwento ng tungkol sa sarili nito, isa na namang makasariling narsiso, bulag sa sarili niyang refleksyon. At marami-rami na rin siyang nalaman tungkol dito. Tubong Davao City ang pamilya nito, pero sa Maynila siya nag-aaral, sa isang exclusive na universidad na malapit sa condominium building na iyon. Accountancy ang kursong kinukuha niya. May lahing sino siya sa parte ng kanyang ama. Negosyante ang pamilya nito sa Davao. Aminado siyang maihilig siya sa mga mas nakatatandang babae, mas gusto raw niya ang kumpanya ng mga mature na mga babae. Wala raw siyang panahon para sa mga brat at prima donna na puro kapayaban lang ang alam. Oo, si Ginoong Ortiga nga. At patay ako pag nakita niya ako rito. Bakit naman? Kwan kasi, palihim siyang yumuko habang nagsasalita. Papaliwanag ako mamaya. Nakahinga lang siya nang maluwag nang makuha ni McCoy ang order nito at lumabas na ito ng kapihan. Mukha namang hindi ito stressed out na gaya noong huli silang magkausap. Tila malungkot na malungkot siya noon dahil sa responsibilidad ng pag-aalaga ng sanggol. Ngayon, mukhang mas kalmado na siya. Grabe, ang hirap ng hinga ko. Bulalas niya nang tuluyang mawala sa kanyang paningin si McCoy. Ano ba ang kwento mo kay Ginoo Ortiga, Cindy? Tanong ni Owen habang umiinom ng kape. Ha, wala. Kwan kasi, nag-a-apply akong nani ng pamangkin niya. Yung baby na karga niya. Anak ng sister niya. A-sister ba niya iyong buntis dati na nakikita ko sa unit niya? Akala ko siya ay kanya, umiti ito. Hindi kasi sila magkamukha.
May mga ganoon talagang magkakapatid. Paano naman ikaw? Hindi mo ba kamukha ang mga kapatid mo? Kamukha, sabi niya. Ang ibig kong sabihin, may mga cases talagang ganoon. Hindi magkakamukha. Ang fraternal twins nga, hindi magkamukha, di ba? Nagkibit balikat na lang ito. Kahit paano, nag-a-apply ka ba bilang naninang pamangkin ni Ginoo Ortiga? Tapos ano nangyari? Natakot ka ba at umatras? Nakita kita na parang ipis na dali-daling lumalayo sa doorstep ng unit niya, Napangiti siya. Nagkibit balikat siya. Ewan ko. Parang hindi ko yata kaya na magyaya. Ano nang alam ko sa pag-aalaga ng bata? At bakit ka mag-a-apply na iyaya? Naging paralisado ang puswelo sa bibig niya. Wala na akong masyadong pagpipilian, sabi na lang niya. Bakit naman? Nalukot ang mukha niya. Alam mo, sobrado kang maraming tanong. Tumawa uli ito. Ganun ba? Oo, ganun ka. Siguro kasi interesado ako sa'yo. Tinawanan lang niya ang sinabi nito. Bakit ka naman mainteresado sa akin? Maganda ka, matalino at mabait. Kung isa na lang ang magiging nobya ko, gusto kong ikaw yon. Naks naman. Humalakhak siya. Nagustuhan niya ang binatilyo. Salamat sa sinabi mo. Ang tagal ko nang hindi tumatawa ng ganito. Hindi ka bagay na magyaya. Bakit ka magyayaya? Wala nga akong pagpipilian, di ba? Bakit nga? Nagkibit balikat lang siya at inubos na ang kape niya. Salamat sa oras at sa kape. Kailangan ko nang umalis. Saglit lang. Sabay na tayo. Aakyat na rin ako. Uwi muna ako. Babalik siguro bukas. Huwag mo sanang babanggitin kay Ginoo Ortiga na nagkita tayo. Ibig mong sabihin, tatanggapin mo na ba ang trabaho bilang tagapag-alaga ng bata? Tumango siya. Sabi ko sa'yo, wala na akong ibang pagpipilian. Pero ngayong nakilala kita, medyo lumakas ang loob ko. At least, may kakilala na akong kapitbahay. Ngumiti ito. Ako rin ang natutuwa, Cindy. Mauuna na ako. Kita-kits. Hindi, sandali lang. Nilingon niya ito. Oo, bakit? Pwede ko bang makuha ang number mo? Napangiti siya ng mapakla. Paano niya sasabihin na wala siyang cellphone kasi wala siya pambili? Untag niya sa kanya. Wala akong cellphone. Pasensya na. Pagkasabi niyon ay hindi na niya hinintay na sumagot ito. Nagmamadali na siyang lumabas ng kapihan at ng gusali. Pagdating ni Cindy sa bahay, nagulat siya nang makitang naroon pa rin ang daddy niya. Abala ito sa paglilinis ng bahay. Napatingin siya sa hawak nitong floor mop. Kailan pa ito natutong magmop ng sahig? Hi, anak, bati nito sa kanya. Hi, Dad. Si Mommy. Nasa kwarto pa rin. Dinala ko siya sa klinik ni Dr. Salvijo. Kailangan niyang mag-bed rest, masama nang napapagod ang mommy mo. Napahinga siya ng malalim. Lumalala ang kondisyon ng puso ng kanyang ina. Bigla niyang naisip si McCoy at ang pamangkin nito. Kung malalaman ng mommy niya ang tungkol sa sanggol na kinklaim ni McCoy na bastardo ng kanyang ama, baka kung mapaano ang mommy niya. Sige, Dad. Pupuntahan ko muna siya. Napapikit siya habang paakyat sa hagdanan patungo sa silid ng mommy at daddy niya. Tony, ikaw ba yan? Anang mommy niya nang buksan niya ang pinto. Waring pagod na pagod ang anyo nito habang nakapikit. Hindi, mommy. Ako ito. Pumasok na siya ng tuluyan sa silid at naupo sa gilid ng kama nito. Kamusta ang pakiramdam mo? Sabi ni Daddy, galing daw kayo sa klinik ni Dr. Salvijo. Tumango ito at mumiti sa kanya. Ano nang sabi ni Doktor? Hindi agad ito nakapagsalita kaya lalo siyang nanlumo. Hindi maganda, di ba? Sabi niya. Pangit ang resulta ng check-up mo, mommy. Hindi naman sa pangit. Kaso'y alam mo na. Bawal ma-stress, physical, emotional o mental. Sa kagamot, anak. Napatanaw ito sa nakabukas na bintana at halata sa namumulang mga mata nito na nagpipigil lang ito na mapaluha. Lalo na siyang na-depress. Diyos ko, paano pa kapag nalaman nito ang tungkol sa pamangkin ni McCoy? Tama ang sinabi niya kay Owen. Wala na siyang ibang pagpipilian. Tatanggapin na talaga niya ang yaya na iniaalok ni McCoy. Tutal, wala na rin naman siyang pagpipilian.
Pangalawa, malaking tulong sa pamilya niya, lalo sa pagpapagamot sa mommy niya, ang kabayarang iniaalok ni McCoy sa kanya. Buo na ang pasya niya. Pagpunta niya sa pad ni McCoy Ortiga, hindi na siya magbaback out. Pero huwag kang mag-alala, anak. Nilulunan ng daddy mo ang pride niya. Pumayag na siya sa alok ng Ninong Doming mo na pumasok siya sa kumpanya nito. Matagal na iyong iniaalok ni paring Doming, alam mo naman kasi iyang daddy mo. Hindi siya umimik. Matagal na niyang ipinaghihinanakit iyon sa daddy niya. Dahil sa pagmamalaki nito na hindi niya maintindihan, hinayaan sila nito ni Alas na pumasok sa pukpukang trabaho na ang kapalit ay kakarampot na sweldo. At sa halip na tulungan silang makapasok sa mga kumpanya, lalo na nawala ng pag-asa ang kanyang mga dating kaibigan. Habang sila'y nag-aalala, siya na may abala sa pagsusugal at walang kabuluhang pagtambay. Hindi na lang siya nag-react sa sinabi ng mommy niya. Kung desidido ang daddy niya na mamasukan sa kumpanya ng kaibigan nito, mabuti naman kung ganoon. Ngunit hanggat hindi nangyayari iyon, hindi muna siya aasa. Mahirap na. Pagod na siya sa mga pagkadismaya na dulot ng kanyang ama. Ay, kailangan ko na nga, dali-daling paalam niya. May part-time job pa pala ako ngayon. Kita-kits mamaya. Magre-report lang ako para sa interview, humalik na siya sa pisngi nito. Ingat, anak. Napangiti siya ng mapait ng mapuna ang namumutlang mga labi ng ina. Pati ang mga pisngi nito ay humpak. Kulang na yata talaga sa sustansya ang katawan ng mommy niya. Huminga siya ng malalim. Sige mama, sabi niya at tuluyang lumabas ng silid. Naglilinis pa rin ng sala ang daddy niya pagbaba niya. Anak. Dad, may interview nga pala ako sa part-time job na in-applyan ko, sabi niya. Kailangan ko nang umalis. Late na yata ako. Magmerienda ka muna. Nagprito ako ng... Mamaya na dad. Bye dad. Lumabas na siya ng bahay. Panay ang tingin ni McCoy sa orasan. Sa hindi may paliwanag na dahilan, patuloy pa rin siyang umaasa na darating si Cindy. Mahigit 2 oras na itong huli sa usapan nila. Nang ipasok niya si Keisha sa loob ng unit, nag-iiyak na naman ito. Tila nasasakal nga ang bata roon at mas gusto sa labas. Alangan namang sa labas ng gusali niya ito alagaan. Sobrang busy siya, grabe, para magbantay sa iyaking bata. Hindi siya pwedeng maging full-time babysitter ng anak ni Gwen. Ngit-ngit na siya sa kapatid ng mga sandaling iyon. Lahat yata ng selfishness sa mundo na iwinisik noong panahon ng creation ay sinalo ni Gwen. Dinala niya si Keisha sa rooftop ng building. Tumahan ito ng kaunti pero umiyak na naman. Ibinalik na niya ito sa pad niya at pinabayaang umiyak na lamang. Mapapagod ka rin sa pag-iyak, aking cutie-cutie baby, sabi niya sa pamangkin. Pagkatapos ay binuksan niya ang sound system at nagpatugtog ng contemporary country songs. Ngunit hindi rin niya nakayanan ang pagsigaw ng kanyang pamangkin. Tila mapuputol na ang litid nito sa kakaiyak. Ano ba talaga ang problema? Bakit hindi niya ito mapatahan-tahan? Pinatay niya ang tugtog at kinarga ito. Isinasayaw-sayaw niya ito nang bigla siyang may maramdamang mainit na likido sa kanyang tiyan. Ay, naku! Bulalas niya nang mapagtanto ang nangyari. Inihian siya. Ibinalik niya ang bata sa crib at pinalitan ito ng lampin. Pabara-bara lang iyon dahil hindi siya marunong sa mga bagay na iyon. Paano ba siya mag-excel? Wala naman siyang alam sa pagpapalit ng diaper. Negosyante siya eh. Nang maisaksak ang dudo sa bibig ng sanggol ay pumasok siya sa banyo at naligo uli. Paglabas niya, umaatungal na naman si Keisha. Nasabunutan na lamang niya ang kanyang sarili. Nakatapi lang siya ng tuwalya nang kargahin niya ito. May pagmamadali sa kilos ni Cindy nang pumasok siya sa lobby ng condominium tower na pinanggalingan niya kanina. Nagdiklit siya ng daliri nang sumakay sa elevator. Sana hindi na bad trip si McCoy sa kanya kasi 2 oras siyang late. Pero napaismi din siya sa sarili. Bakit naman niya poproblemahin kung mabad trip si McCoy? Hindi niya dapat ipadama rito na siya ang may kailangan dito kaya siya ang dapat na mag-suck up dito. Paghinto sa 7th floor ay lumabas na siya ng elevator. Pagkasarang yon ay nagpakawala siya ng isang malalim na paghinga. Ginagawa ko lang ito para kay mommy, sabi niya sa sarili. Kumatok siya sa pinto ng Unit 702. Naroon siya para siguruhing walang gagawing anumang hakbang si McCoy para sabihin sa kahit sino sa kanilang pamilya ang tungkol sa pamangkin nito. Inulit niya ang sunod-sunod na pagkatok sa pinto nang hindi pa rin iyon bumukas.
Baka nasa labas pa rin ang magtiyo. Tumatakbo ang paa niya sa sahig. Iyon ang paraan niya para maibsan ang matagal na niyang tensyon. Nababalisa siya sa ideyang makikita na naman niya si McCoy. Pero hindi iyon yung klase ng kilabot na nakakatakot, hindi katulad kanina. Tiyak na pagsusupladuhan siya nito kung nakita siya nito na nagkakape kasama ang teenager sa kaharap na pad nito. Ayaw lang niyang aminin sa sarili ang kahulugan ng sobrang pagkabog ng dibdib niya. Ramdam niya talaga ang tibok ng puso niya sa dibdib. Ngayon na mag-isa na siya, mas naiintindihan niya ang nararamdaman kumpara kaninang may kasama siya. Ang presensya ni Owen ay nakapagpagaan ng kalooban niya kanina. Sa wakas ay bumukas ang pinto. Ang mukha ni McCoy ang sumungaw mula roon. Lumiwanag agad ang mukha nito nang makita siya. "Cindy! Salamat sa Diyos at nandito ka na," sabi niya nang maluwag ang loob. Niluwagan niya ang pinto nang mabuksan. "Pumasok ka na. Ewan ko na kung ano ang gagawin ko sa baby na ito." Umiyak siya buong araw. Hindi ko maintindihan bakit siya sobrang iyakin. Hindi naman siya gutom kasi ayaw na rin niyang dumede. Pumasok ka na." Pero hindi niya magawang ihakbang agad ang mga paa papasok sa loob ng pad. Tigagal lamang siya habang pinagmamasdan ang tumalikod ng binata. Napalunok siya sa pagkakatitig sa malapad na likod nito. May mga kalamnan siya, oo. Karga nito ang sanggol. Sumasayaw-sayaw pa ito habang inihihele ang baby. Bibihirang pagkakataon na nakakakita siya ng isang lalaking nagpapatulog ng sanggol. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit parang naparalisa ang buong katawan niya. Kakaiba ang pakiramdam. Kahit na parang naninigas ang buong katawan niya, ramdam na ramdam pa rin niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Bumilis ang tibok nang makaharap niya nang malapitan si McCoy. Nakatapi lang ito ng tuwalya nang pagbuksan siya nito. At ngayon, tinitingnan niya ang malapad na likod nito. Hindi naman para sa paligsahan sa bodybuilding ang katawan niya. Pero tiyak na sexy ang katawan niya. Wala siyang taba sa baywang. Ang tuwalyang nakatali sa baywang niya ay sumusunod sa anyo ng kanyang upuan. At may sexy at magandang hubog na puwet siya. Napakagatlabi siya, ngunit nang mapagtanto ang ginawa ay dali-daling ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi siya pumunta sa lugar na iyon para titigan ang puwit nito. Iniiwas na niya ang mga mata sa katawan nito. Saka lang niya nagawang ihakbang ang mga paa papasok sa loob ng pad. Sa kanya lang namalayan ang pag-iyak ng batang karga ni McCoy. Pumihit ito paharap sa kanya. "Kaya mo bang patahanin ang baby na ito?" Naiinis bakas na bakas sa gwapong mukha nito ang nararamdaman nitong inis. "Akina, susubukan kong patahanin," sagot niya. Lumapit ito sa kanya. Yumuko siya nang ibigay ang baby sa kanya. Naamoy niya ang pabango ng sabon na ginamit dito. "Heno depravia," sabi niya sa isip. Tila winasak nito ang kanyang mga pandama. Nilabanan niya ang tuksong ipikit ang mga mata at lunurin ang sarili sa amoy nito. Karaniwan, hindi niya gusto ang amoy ng Heno depravia, para kasing masangsang na hindi niya maipaliwanag. Ganoon ang sabon ng daddy niya noon. Pero ngayong nalalanghap niya iyon kay McCoy, tila bigla niyang na-appreciate ang amoy na iyon. Hindi maiwasang magkadikit ang balat nila nang ipasa nito sa kanya ang sanggol. Maging ang sandaling pagdidikit na iyon ng mga balat nila ay damang-dama niya. Para bang magnified ang lahat ng senses niya ng mga sandaling iyon. At dahil lang kay McCoy iyon. Napakadaling tukuyin ang dahilan ng kanyang reaksyon. Sanay na siya sa paligid ng mga lalaki. Sa restaurant na lang ay kung sino-sino ang nakakasalamuha niya. May ilan pang kasing gwapo ni McCoy, pero wala namang nakakabilis ng tibok ng puso niya tulad ng kayang gawin nito. Baka kabagan na siya sa sobrang iyak kung sinasabi mong buong araw na siyang umiiyak. May asit de manzanilla ka ba rito? May baby supply na iniwan ang nanay niya. Sandali, kukunin ko. Umalis ito ng sala at pagbalik ay may bitbit ng bag ito ang baby supply. Salamat! Naupo siya at pinahira ng langis ang tiyan ng sanggol. Tumahan naman ito sa kanya. Nakahinga ng maluwag si McCoy. Salamat at nandito ka na, Cindy. Liban ako sa trabaho ko dahil kay Kisha. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya. Pero ngayon na nandito ka, magiging maayos na ang lagay ng kapatid mo. Sinulyapan niya ang mukha ng sanggol na kalong niya. Nagsisimula na naman itong umiyak. Iyaking bata ito. Kaya ba niyang alagaan si Kisha? Pinanghahawakan ko pa rin ang paniniwala ko na hindi siya kapatid ko, McCoy. Sabi niya.
Napatingin ito sa mukha niya. Paano mo naman nalaman? Tanong nito. Wala akong nararamdamang lukso ng dugo, wika niya. Hindi siya nakadama ng surot ng konsyensya nang sabihin niya iyon. Ano ang magagawa niya kung ganoon ang nararamdaman niya sa sanggol? Sa wala talaga siyang makapanglukso ng dugo. Lukso ng dugo. Siguro saka mo na lang mararamdaman iyon. Sige, hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga, nandito ka na ngayon. Ano ang dahilan kung bakit ka nagdesisyong pumunta rito? Dahil sa iyo. Saan naman nanggaling yan? Ipinagpasalamat niyang hindi iyon lumabas sa bibig niya. Dahil hindi naman iyon totoo. Naroon siya ngayon dahil sa mommy niya. Nagyuko siya ng ulo. Pilit na kinalma niya ang kanyang sarili. Hindi siya makapag-isip ng matino. Cindy, untag ni McCoy sa kanya. Saka lang niya ibinalik dito ang mga mata. At sa kanya napagtanto kung bakit tila hindi gumagana ng maayos ang utak niya. Nakatayo ito sa harap niya. Nakaka-distract na ang gwapong mukha nito, hindi pa nakakatulong na halos hubad ang magandang katawan nito. Hubad siya mula baywang paitaas. At kung kaninang nakatalikod ito ay nagpiesta na siya sa pagtingin dito, lalo na ngayong nakaharap ito sa kanya. Bakit ang mga kalamnan sa kanyang tiyan at kahanga-hanga ang kanyang mga dibdib? Kinailangan niyang pigilan ang sarili na hindi talaga mapansin ang katawan niya. Muy delisyoso, sigurado siyang iyon ang sasabihin ng kaibigan niyang si Ella, na mukhang nagkaroon lang ng katawan at pagkababae pero sa espiritu ay todo na, 100% bakla. Naramdaman niyang hindi siya komportable. Kahit na centralized ang aircon sa pad nito ay parang pinagpapawisan siya. Hindi pa naman ako bingi para magkamali ng pandinig na Fortunato ang bida ang pangalang sinabi ni Ate Gwen tungkol sa lalaking nakabuntis sa kanya. Iisa lang ang may ganoong pangalan dito sa Pilipinas. At pangalan yun ng daddy mo, di ba? Hindi na siya nagtaka kung paano nito na lamang ang daddy lang niya ang may ganoong pangalan sa buong Pilipinas. Ito na rin ang nagsabing nagpaimbestiga muna ito bago pa man siya nito kinausap. Nariyan din ang mga pagkakataon na nagkatugma. Isa na roon ang katotohanan at taga-Hunterial pareho ang kanilang mga pamilya bagaman hindi sila personal na nagkakilala noong naroon pa sila. Maayos at kaswal siyang kinakausap ni McCoy. Noon niya napatunayan na sanay siyang magdala ng usapan kahit halos nakahubad na siya. Parang kinurot ang puso niya sa isiping iyon. Magsasalita pa sana ito pero inunahan na niya ito. Paano ba kung mahalata nitong nailang siyang kausapin ito nang tuwalya lang ang nakatakip sa katawan nito? Hindi naman siya ganoon kamoderna. Pwede bang magbihis ka na muna bago tayo mag-usap, sabi niya. Ano kasi Kwan, nakakailang. Dinugtungan niya ng alanganing ngiti ang sinabi. Umawang ang bibig nito bago niyuko ang sarili. Ay naku, pasensya na. Masyado lang akong natuwa kaninang makita kita. Nakalimutan ko talaga na halos hubad na ako. Katatapos ko lang maligo nang umiyak si Keisha, paliwanag niya ng medyo magkanda totohanan. Nag-ihi siya sa akin kanina kaya kinailangan kong maligo ulit ngayong araw. Napakamot siya sa ulo. Grabe, ang cute niya nung ginawa niya iyon. Okay, naiyak niyang sabi. Diyos ko, Cindy. Kailangan mong kontrolin ang sarili mo. Tahimik niyang iniungol sa sarili sa inis. Sa isang salita na iyon ay halos mabulol pa siya. Hintayin mo ako habang mag-aayos ako, paalam niya sa kanya. Pasensya ka na uli, Cindy. Sa takot na mabulol na naman siya at makahalata na ito ay tumango na lang siya. Nagkunwari na lang siyang abala sa pagpapatahan sa umiiyak pa ring si Keisha. Napapangiti si McCoy habang nagbibihis siya. Hindi niya makalimutan ang itsura sa mukha ni Cindy. Namumula ang mga pisngi nito at halos hindi makatingin sa kanya. Hindi niya talaga namalayan na nahihiya pala ito sa halos hubad niyang katawan habang magkausap sila. Hindi niya sinadyang ipakita ang kanyang katawan sa inosente niyang mga mata. Pero hindi niya maitanggi na natuwa siya sa reaksyon nito. Siguro nga ay masyado siyang naging komportable sa harap ng kahit sinong babae. Puros kasi mga liberated na babae ang nakakasalamuhan niya kaya wala na talaga siyang inhibition sa katawan. Pero hindi niya maitanggi sa sarili niya na nakakagaan sa pakiramdam malaman na may babae pa rin sa panahong ito na katulad ni Cindy, sweet at inosente, at hindi peke kundi totoo. Lalong lumuwang ang ngiti niya sa isiping iyon. Alam niyang hindi lamang nito pinipeke ang pagkailang nito sa nangyari kanina. Inosente talaga siya. At nasisiyahan siya sa natuklasang iyon. Bakit, McCoy?
Ano ang ibig sabihin kung iba si Cindy? Na iba siya sa mga babaeng lagi mong nakakasalamuha. Yumuko siya ng bahagya at inilibang ang ulo. Wala siyang mahagilap na dahilan. Naakit lang siya, iyan lang. May pagmamadali sa kilos niya nang maalalang naghihintay sa kanya si Cindy. Pagkatapos magbihis ay tiningnan pa niya ang sarili sa harap ng salamin. Sinuklay niya ng mga daliri ang buhok pa itaas. Nang hindi pa makontento ay naglagay siya ng gel sa buhok. Kailangan niyang magpagupit. Gusto kaya ni Cindy ang lalaking mahaba ang buhok o clean cut? Napailing siya. At bakit nga ba mahalaga kay Cindy ang opinyon tungkol sa gupit niya? At kailan ba naman siya naging may kamalayan sa hitsura niya? Noong huli niyang tiningnan ang sarili, komportable siya sa kanyang hitsura. Sa kabila ng pagiging mapagpakumbaba, nagkakandara pa ang mga babae mapansin lang niya. At hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, alam niyang gwapo siya. Nasa dugo niya iyon. Parehong may dugong Kastila ang mama at papa niya, kaya dominant ang pagkamestizo sa hitsura niya. Puting t-shirt at shorts lang ang isinuot niya. Ayaw naman niyang lumabas na masyadong nagpapaporma sa harap ni Cindy. Pero kahit ganoon ang nasa isip niya, ilang segundo pa rin niyang pinagmasdan ang sarili niya sa harap ng salamin. Gusto niyang makasigurong maayos ang hitsura niya pagharap niya kay Cindy. Anong nangyayari sa'yo, pare? Para kang teenager na excited humarap sa crush mo. Kumalma ka nga, pare. Lagpas na siya sa ganong yugto. At hindi nga niya natatandaang nakaramdam siya ng ganoon sa kahit na sinong babae, kahit pa noong teenager pa lang siya. Palagi siyang kumpiyansa at tiwala sa sarili. Huminga siya ng malalim bago lumabas ng kwarto. Hindi naman kalakihan ang pad niya, kaya paglabas niya ay bahagya siyang nagtaka na wala siyang naririnig na umiiyak na bata. Napangiti siya. Sa ganito pa kaaga, alam niyang hindi siya nagkamali sa desisyon niyang ibahagi ang responsibilidad sa pag-aalaga kay Kisha sa half-sister nitong si Cindy. Cindy, biglang huminto ang mga yapak niya. Na-freeze rin ang ngiti sa mga labi niya nang makita si Cindy. Nakaharap ito sa kanya, kaya kitang-kita niya ang mukha nito. Nakapikit ang mga mata niya. Nakadikit ang pisngi nito sa pisngi ni Kisha. Mabagal na iniimbay nito ang balakang sa saliw ng tugtog na ito lang ang nakakarinig. May banayad na ngiti sa kanyang mga labi. Napalunok siya sa ganda ng tanawin. Parang may kung anong humaplos sa puso niya sa eksenang iyon. Imahinado niya kung ano ang magiging itsura ni Cindy kapag inaalagaan niya na ang sarili niyang anak. Para siyang isang magandang, mapagmahal na ina sa sandaling iyon. Napakamahika nga, naisip niya habang humihinga ng malalim. May pakiramdam siyang hindi niya kailanman malilimutan ang eksenang iyon. Ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya ang rason kung bakit nagmulat ng mga mata si Cindy. At kagaya ng pakiramdam niya, nakita niya si McCoy na nakatayo ilang di pa ang layo sa kinatatayuan niya. Titig na titig ito sa mukha niya. Bigla niyang naramdaman ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Hindi niya kayang bigyan ng pangalan ang emosyong nakita niya sa gwapong mukha nito habang tahimik na nakatitig ito sa kanya. Tila na engkanto ito ng mga sandaling iyon. Parang nabighani siya o kung ano paman ang nangyari. Aaminin niya, natuwa siya sa paraan ng pagtitig niya sa kanya. Parang na-mesmerize siya sa tanawin. Sige, pantay tayo. Natuwa siyang isipin. Bighani mo ako, bighani din kita. Pantay na tayo. Ganoon din naman kasi ang reaksyon niya kaninang makita niya ito. Napangiti siya nang ipilig ni McCoy ang ulo nito sa paraang tila ginigising nito ang sarili mula sa mahimbing na pagkakatulog. Hi, sabi niya habang tinatago ang ngiti. Hi. Mukhang komportable agad sa iyo si Kisha. Tumigil na sa pag-iyak sabi nito habang naglalakad palapit sa kanya. Oo nakatulog na nga, sagot niya. Lumapit ito sa kanya at tiningnan ang mukha ng sanggol. Mas matangkad ito sa kanya ng ilang pulgada, kaya sigurado siyang nasisilip nito ang cleavage niya. Nang makita niya kasi ito kanina ay ibinaba niya sa dibdib niya ang kalong niyang sanggol. Bigla ay gusto tuloy niyang pagsisihan na blouse na may pluming neckline ang isinuot niya. Pero malay ba naman niyang makokonscious siya ngayon? Sanay siyang maging komportable sa kahit ano pang suot niya dati. Ang lalaking ito lang ang may kakayahang magpa-self-conscious sa kanya. Saan ko ba siya pwedeng ihiga para makatulog siya ng mahimbing? Tanong niya rito. Sa kwarto niya, sagot nitong tumuwid na sa pagkakatayo. Pareho silang walang masabi nang magkaagapay na pumunta sila sa kwarto ng sanggol. Maingat na ibinaba niya si Kisha sa crib na halatang mamahalin.
Iniharang niya ang maliliit na unan sa paligid nito para lalong maging komportable ito sa pagtulog. Nang dumiretso siya ng pagkakatayo ay nakita niyang nakahalukip-kip si McCoy habang nakatingin sa kanya. Ngumiti siya sa kanya. Ngumiti rin siya. Pwede na siguro tayong mag-usap, sabi niya kapagkuan. Pilit na dinidistract niya ang sarili upang huwag maapektuhan ng ngiti nitong iyon. Ayos at perpekto ang ngipin niya. Lalong gumugwapo ito kapag ganoong umingiti ito. Hindi niya mapigilan ang puso sa tila pagpapalpitate habang nakatingin siya sa mukha nito. Napabuntong hininga siya. Big deal, Cindy, sa isip-isip niya. Parang palaging may problema siya kapag bumiti siya sa kanya. Tahimik siyang napasinghap sa pagkaintindi. Magkaagapay na lumabas sila ng kwarto. Iniwan niyang bukas ang pinto para madali nilang marinig kapag umiyak si Keisha. Inukupan niya ang pang-isahang seti sa sala. Sinadya niyang maglagay ng distansya sa pagitan nila ni McCoy. Pakiramdam niya, mas ligtas iyon. Ligtas? Naniniwala ka ba na sasaktan ka ni McCoy ng pisikal? Napailing siya. Wala siyang duda na hindi siya sasaktan ni McCoy. Wala sa hitsura nito ang gagawa ng ganoon. Kung paano niya nasabi iyon gayong hindi pa niya ito kilala ng lubos ay hindi niya alam. Isa pa, bakit naman niya siya sasaktan ng pisikal? Ang takot na nararamdaman niya ay hindi lamang pisikal, kundi mas malalim pa. At noon niya napiho na hindi siya pwedeng manilbihan dito bilang yaya ng pamangkin nito na kiniklaim nito na pamangkin niya. Masyadong delikado iyon sa kanyang pag-iisip lalo na. Kailan ka lilipat dito? Tanong ni McCoy habang nakatitig ito sa kanya. Tumayo siya sa likod ng mahabang sofa. Maang na tiningnan niya ito. Ha? Teka. Bakit ako lilipat dito? Nagtatakang tanong niya. Minulagatan siya nito. Para alagaan si Keisha, di ba? Kaswal na sagot nito. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-iling. Hindi mo maintindihan, Ginoong Ortiga. Hindi ako pumayag na alagaan ang bata. Nandito lang ako para sabihin sa iyo, ipakiusap, sa halip na huwag mo nang tangkain pang sabihin ito kay mommy. May sakit siya sa puso at siguradong hindi niya makakayanan kung sasabihin mo sa kanya ang tungkol sa hinala mong ang daddy ko ang ama ni Keisha. Maawa ka naman sa mommy ko. Halatang nagulat ito sa sinabi niya. Hindi iyon ang inaasahan niya. Mataman na pinagmasdan siya nito. Sa palagay mo ba, susundin ko ang sinabi mo, nananantyang tanong nito pagkaraan ng ilang sandali. Tumingin siya sa kanya. Nasa mukha nito ang sagot sa sarili nitong tanong. Nakikiusap ako, McCoy, sabi niya. Pakiusap. Maawa ka sa mommy ko. Hindi kakayanin ng mahinang puso niya ang. Pasensya na, putol siya sa pagmamakaawa niya. Pero hindi kita mapagbibigyan, Cindy. Kailangan kong bantayan si Keisha habang wala pa si Ate Gwen. Inaalagaan ko lang ang kapakanan ng pamangkin ko. Malay mo, kapatid mo siya. Bakit hindi mo bigyan ng benepisyo ng duda? Nalukot ang tungki ng ilong nito. Naiinis na ito marahil sa kanya. Yumuko lang siya. Wala sa anyo nito ang pagbibigyan siya sa nais niya. Nang hindi siya kumibo ay nagpatuloy na ito. Sana huwag ka nang tumanggi, Cindy. Maniwala ka sa akin, kung may iba lang sana akong pagpipilian, hindi naman kita gigipitin para mapapayag kita sa gusto kong mangyari. Hindi ako masamang tao. Sana maniwala ka na mabuti ang intensyon ko. Paano ko paniniwalaan iyon gayong binablackmail mo ako? May mabuti bang intensyon na ganoon? Gaya ng sinabi ko, wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan kita dito para bantayan ang pamangkin ko, at sa totoo lang, aaminin ko, kinukuha kitang bihag para masigurong hindi tatakbo ang tatay ni Keisha ang responsibilidad niya sa ate at pamangkin ko. Kumulimlim ang mukha niya. Napamaang siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi na ito nagpaliwanag. Nang magsalita uli ito ay kababakasan na ng kawalang pasensya ang tono nito. Pansamantala lang naman ang lahat, Cindy. Kapag bumalik si Ate Gwen, pwede ka nang umuwi sa inyo. At kung totoo nga ang sinabi ni Ate Gwen na ang daddy mo nga ang tunay na ama ni Keisha, may salita ako sa'yo na hindi ko ito isisiwalat sa nanay mo. Basta pumayag ka lang na samahan dito si Keisha pansamantala. Dahil kung hindi babalikan ng kapatid ko ang anak niya, baka mapilitan akong ipakilala sa kanya ang tatay niya. Alam mo ang ibig kong sabihin, di ba? Hindi ako masamang tao, hindi ako masamang tiyuhin, ang totoo, sobrang busy lang talaga ako.
Hindi ko kayang bantayan ang bata ng tuloy-tuloy dahil malaki ang magiging kapalit nito para sa akin. Hindi siya nakaimik. Mahalaga ang oras nito, tama. Pero bakit ako? Siguro, maghanap ka na lang ng yaya. Hindi mo ako naunawaan, Cindy. Kadugo mo si Keisha. Mas may tiwala ako sa iyo. At kapag hindi siya binalikan ng nanay niya, well, aariin mo naman siya na kapatid, hindi ba, since kadugo mo naman siya? Umiling siya. Gusto niyang igiit na hindi nga niya maramdaman ang tinatawag na lukso ng dugo. Paano niya ituturing na kapatid ang bata? Hindi patas naman sa sanggol kung ipaggigiitan niya iyon, kaya tumahimik na lang siya. Nagpatuloy ito nang hindi na siya kumibo. Wala mawawala, pero marami kang mapapala sa usapin na ito, Cindy. Kagaya ng sinabi ko sa iyo noon, titriplehin ko ang sweldo mo sa Zebus kapag tinanggap mo ang alok ko. Aminado siyang tempting ang offer nito. Kanina lang ay ipinaalala sa kanya ni Sharona na kailangan na nitong magbayad sa field trip nito at kung ano-ano na namang school projects. Iyon ang ikinaiinis niya sa public schools. Wala ngang tuition fee, pupurgahin naman sa projects ang mag-aaral. At wala siyang trabaho ngayon. Wala siyang pagkukuhanan ng perang ibibigay sa kapatid niya. At kahit pa matanggap ang daddy niya sa kumpanya ng kaibigan nito, hindi naman agad ito susweldo. Alam ko ang kalagayan ninyo sa buhay ngayon, Cindy. At alam ko rin na malaking tulong sa pamilya mo ang tripling sahod na tatanggapin mo mula sa akin. Itinaas nito ang dalawang kamay ng marahil ay mapansing tiningnan niya ito ng makahulugan. Wala akong intensyong silawin ka ng pera o anumang bagay. Gusto ko lang ma-realize mong magkakatulungan tayo kapag pumayag ka sa alok ko. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo rin ang babaeng iyon na nanggulo sa iyo noon sa Zebus. Mabilis na nag-isip siya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakita naman niya ang punto nito. Pero gusto muna niyang klaruhin dito ang ilang bagay bago niya tuluyang ikompromiso ang kanyang sarili. Hindi kita kilala ng personal, McCoy. Paano ko malalaman na magiging ligtas ako habang nandito ako sa teritoryo mo? Pwede kitang bigyan ng mga patotoo sa pagkatao ko kung gusto mo, sabi niya, nakangiti ng malawak. Halos sigurado na siya sa tagumpay ng pagkumbinsi sa kanya. Pwede ka ring magtanong-tanong kung gusto mo. Gusto mo bang bigyan kita ng NBI clearance, police clearance, o kahit ano pa para mapatunayan ko sa iyo na hindi ako masamang tao? Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Kailangan pa nga ba ang mga iyon? Nagtitiwala siya sa kanyang instinct na mabuting tao siya. Pero hindi pa rin siya dapat sumubo agad. Kapag bumalik na ang kapatid mo, maaasahan ko ba na hindi mo sasabihin sa nanay ko? Tumango siya. May isa akong salita, Cindy. Tama iyon. Walang bagay na mawawala sa kanya, tanging tagumpay ang siyang haharapin. Sigurado pa siyang may kita siya habang nakasuspendido siya sa Zebus. Sige, tatanggapin ko ang alok mo. Pero 2 linggo lang ako dito tapos na. Siguro sapat na ang panahon para hanapin mo ang kapatid mo o humanap ka ng iba na makakasama ni Keisha. At siguruhin mo lang na walang makakarating na kahit ano sa mommy ko. Naunawaan mo ba yan, Ginoong Ferdinand Ortiga? Maluwang ang pagkakangiti nito. Halatang nakahinga siya ng maluwag sa naging desisyon niya. Ibinibigay ko ang aking salita, Miss Cindy Ambida. Gagad nito sa kapormalan niya. Hindi pa ako sumira sa salita ko kahit kailan. Napatingin siya sa mukha nito. Kung totoo ang sinabi nito, dagdag pogi points iyon para dito. Agad naman niyang sinaway ang kanyang sarili sa isiping iyon. At bakit ka naman nang ngolekta ng pogi points kay Ferdinand Ortiga, Cindy Ambida? Hindi totoong magbabakasyon ka kasama ng kaibigan mo, ano? Hindi nilingon ni Cindy ang kapatid na si Alas. Iyon ang sinabi niyang dahilan sa mga magulang nila kanina nang magpaalam siya sa mga ito na mawawala siya ng 2 linggo. Sa pagkagulat din niya, hindi na siya hiningan pa ng paliwanag ng mga ito. Alam niyang lubos ang tiwala nila sa kanya. Sinabi pa ng daddy niya na huwag siyang mag-alala sa pamilya niya dahil ito na ang bahala sa lahat. Tinawagan daw nito ang ninong doming niya at nangako iyon na tutulungan itong makapasok ng trabaho sa kumpanya niyon. Ipinagpatuloy niya ang tahimik na pag-iempake ng mga dadalhing damit at personal na gamit sa pamamalagi niya sa pad ni McCoy. Nasuspendi ka dahil sa amin ni Leslie? Muli ay tanong ni Alas habang nakatingin ito sa ginagawa niyang pagsisilid ng mga damit na maliit na suitcase. Saka lang niya nilingon ang kapatid niya. May kung ano sa boses niya nang banggitin niya ang palayaw ni Carl Leslie. Leslie. Ulit niya, nakataas ang kilay rito.
At kailan pa nito tinawag na Leslie ang malditang Carlisle na iyon? At kung iisipin nga, dahil sa pagkawindang ng utak niya kamakailan sa dami ng pressure na kinakaharap niya sa buhay, hindi na niya naisipang usisain si Alas tungkol sa insidenteng may kinalaman sa malanding iyon. Yumuko ito. Sa akin siya galit, nadadamay ka lang. Isinara niya ang bag na pinaglalagyan niya ng mga damit at naupo sa gilid ng kama. Hindi ko alam na magkakilala pala kayo ni Carlisle. Pwede mo bang ikwento kung paano nangyari yon? Naging kami noong pumapasok ka pa sa St. Bridget, pagtatapat nito. Umawang ang bibig niya. Ano naging kayo? Umasim ng todo ang mukha niya. Fortunato ang bida II, kayo, ng bruhang Tarsier lady na iyon. Hindi agad ito nakasagot. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa bagay na iyon. Walang indikasyon na nagkaroon ng relasyon sina Alas at Carlisle. Pero sa totoo lang, wala rin naman siyang paraan para malaman. Magkaiba ang crowd nila ni Carlisle. At dahil lalaki si Alas, hindi rin ito nagkukwento sa kanya. Bakit siya nagagalit sa akin? Sabi niya, dapat daw matutunan ko ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Pero hindi ko talaga maintindihan, wala namang sense. Wala akong natatandaang nagpakita ako ng pagiging matapobre sa kanya noon. Kasalanan ko lahat, ate. Noong naghiwalay kami, ikaw ang idinahilan ko sa kanya. Na kaya nakipag-break ako sa kanya ay dahil hindi mo siya gusto para sa akin. Napamaang na naman siya. O ganun ba? Kaya naman pala nginig na nginig ang laman sa kanya ng malditang iyon. Bakit mo sinabi sa kanya ang ganoon? Ang ibig kong sabihin, nalilito niyang tanong. Tanga ako. Pag-amin nito. Pero babawi ako sa kanya, ate. Sasabihin ko sa kanya ang totoong dahilan kung bakit ako nakipag-break sa kanya. Hindi mo ba ikukwento sa akin ang dahilang yon? Sa huli, in-involve mo na ako sa gusot ninyong iyon. Nawalan ako ng 2 linggong sweldo dahil doon. Hindi mo ba sa tingin deserve kong malaman? Napakamot ito sa ulo. Saka na lang kapag okay na kami ni Leslie. Aayusin ko muna ang gusot naming 2 bago ako magkwento. Sana lang mapatawad niya ako. At sana rin lang tanggapin pa uli niya ako. Napabuntong hininga siya ng malungkot. Napailing na lang siya. Alam mo, talaga namang kinamumuhian ko siya. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang pinagdadaanan niya. Pero naiinis pa rin ako, ha? Pero syempre, huwag kang masyadong mag-alala kapatid. Ipagdadasal kita. Na sana ay huwag siya ang mapangasawa mo. Pinandilatan niya ito. Bumagsak ang mga balikat nito. Huminga siya ng malalim. Sige na nga, sige na nga. Naiintindihan ko na ang babaeng iyon. Ikaw naman kasi, hay Alas. Hindi ka talaga nagkukulang magpahanga sa akin. Tumingin ito ng seryoso sa mukha niya. Hindi ka nagalit sa kanya? Kung ikaw nga ang talagang may kasalanan kung bakit pinag-iinitan niya ako, kung ganun, sabihin na natin na nabawasan ng kaunti ang galit ko sa kanya. Pero di ba, sobrang unethical ang ginawa niya? Halos mawala ako sa trabaho dahil doon, alam mo. Ikaw ang punot dulo nito, Alas. Ikaw ang dapat sisihin. Bagamat may dahilan ako para magalit sa kanya, pwede rin namang i-justify ang ginawa niya, kahit pa nga, ang sobrang drama mo naman yata niya. Itinirik niya ang kanyang mga mata. Basta siguruhin mo na lang na magiging okay na kayo para hindi na niya ako awayin pa sa Zebus pagbalik ko roon. Papatulan ko na talaga siya, Fortunato. Nasuspende ka nga, kumpirmasyon nito sa hinala nito. Tumango siya. Wala na siyang magagawa pa dahil booking na siya nito. Pero huwag kang mag-alala. May ibinigay sa aking racket iyong kaibigan ko sa Cavite, pagsisinungaling niya. Dudang tiningnan siya nito. Huwag kang mag-alala. Legal na racket to habang suspendido ako, mas mabuti pang gamitin ko ang oras ko ng produktibo. Kahit paano naman ay may bahid ng katotohanan ang sinabi niya, kaya wala siyang naramdamang konsensya sa pagsisinungaling dito. Bukod pa rito, ginagawa niya ang lahat dahil sa isang marangal na dahilan. Matibay ang paninindigan niya sa paniniwalang iyon. Pero tila alanganin pa rin ang sitwasyon. Okay ka lang ba sa pupuntahan mo? Tumango siya. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Umiti ito ng bahagya. Mag-ingat ka ha. Oo, tinapik niya ito sa pisngi at hinayaan na nitong buhatin ang kanyang maleta. Ikaw na ang bahala kina Mommy at Shawi, bilin niya rito bago sila tuluyang makalabas ng silid.
Pagkatapos magpaalam sa mga magulang at bunsong kapatid ay idiniretso na ni Alas ang paghahatid sa kanya patungo sa labasan. Mag-grab taxi ka na lang. May kabigatan itong dala mo, suhestyon nito. Grab taxi ka riyan. Mahirap na tayo diba? Sanay na akong magbiyahe. Umiti siya sa kanya. Ipara mo na lang ako ng jeepney. Carry ko na ito. Napailing ito. Ang tindi na ng transformation mo. Bumungis-ngis siya. Evolution, brother. Para makasurvive. Kinindatan niya ito pagkasabi niyon. Pagkabukas ng elevator door, aktong lalabas na si Cindy nang batiin siya ng papasok na lalaki. Cindy, lilipat ka na ba? Pagtunghay niya, nakita niya si Owen. Kumusta, bata, bati niya rito. Iaangkat na kita. Huwag na. May lakad ka pa yata. Ay wala lang yan. Hindi naman ako nagmamadali. Sige na, akin na yan. Inagaw na nito sa kanya ang suitcase. Salamat, pero ilang hakbang lang ang 702. Hayun lang. Tumawa siya. Sa totoo lang, ayaw niyang makita pa ni McCoy na kasama niya si Owen. Hindi niya alam kung bakit. Ay, sige na nga. Natatakot ka baka magselo siya, di ba? Tudyo ni Owen sa kanya. Akala ko ba iyaya ka lang ng pamangkin niya? Hindi naman sa ganoon. Ito naman sabi na lang niya. Sige na, huwag ka na lang makulit. Hanggang sa pinto lang, okay. Umiti ito at binitbit na nga ang suitcase patungo sa harap ng pad ni McCoy. Ilang hakbang lang naman iyon mula sa elevator, kaya sa isang kisap mata ay nasa tapat na sila ng Unit 702. Si Owen na ang kumatok sa pinto. Cindy! Muntik na siyang mawala ng balanse nang salubungin siya ng yakap ni McCoy pagkabukas pa lang nito ng pinto. Mabilis na iniyakap niya ang kamay sa batok nito para huwag siyang matumba. Cindy, salamat sa Diyos nandito ka. Nabitin ang sinasabi nito nang makitang hindi siya nag-iisa. Owen. Ang bait mong ipinasama si Miss ang bida dito. Walang anuman, sagot ni Owen habang yumuko. Sumaludo siya sa kanya. Paano? Magkikita pa tayo, di ba? Alanganing itilang ang naitugon niya rito. Hindi pa rin siya nakakahuma sa ginawang pagyakap ni McCoy sa kanya. Ayaw naman niyang maging malisyosa, pero bakit ba siya niyakap ni McCoy? Diyos ko, hanggang ngayon ay dama niya ang mainit na katawan nito sa kanya. At tila nahawaan agad siya ng init na iyon. Pasipol-sipol si Owen nang lumayo at sumakay na sa elevator. Nakahabol lang sila ni McCoy ng tingin dito. Akala ko hindi ka nababalik, sabi ni McCoy sa tapat ng tainga niya nang tuluyang makasakay sa elevator ang teenager. Pinilit niyang pigilan ang pagdampi ng kanyang mga mata. Kahit pa parang gumapang ang init na mula sa hininga nito sa buong katawan niya. Naramdaman niyang tumayo ang mga balahibo niya sa batok. Kagaya mo, may isang salita rin ako, pag-aalinlangan niyang sabi. Natutuwa akong marinig yan. Nagtama ang mga mata nila. Kahit pa may malakas na tinig na bumubulong sa kanya, naiiwas niya ang mga mata at lumayo siya rito. Hindi niya magawa. Diyos ko! Naroon talaga ang pagkahumaling. Sobrang lakas niyon kaya hindi niya kayang ipagkaila iyon sa kanyang sarili. Parang napasong bumitiw siya sa pagkakahawak nito. Unang araw pa lang na magkasama sila sa iisang bubong, nadiskubre na niya na may atraksyon siya rito. Naku, grabe. Pero ano nga ba ang magagawang masama ng atraksyong iyon? Kontrolado niya ang sarili niya, o hindi nga ba? Wala naman siyang dapat ikatakot o meron nga. Ano naman kasi ang posibleng mangyari sa loob ng 2 linggong makakasama niya si McCoy para lumawig pa ang damdaming iyon? Ang sagot ay wala. Pinagkape muna siya ni McCoy pagkatapos nilang mapagtulungang mapatahan si Keisha. Sa kasalukuyan ay nahihimbing na ang sanggol. Pakiramdam ko, ubos na talaga ang enerhiya ko sa batang iyon, sabi ni McCoy habang humihigop sila ng kape sa balkonahe ng kanilang pad. Grabe, ilang araw na rin akong nahuhuli at lumiliban o nagka-cut ng time sa opisina. Kakapagod. Ngumiti si Cindy. Wala siyang ibang maisip na sabihin kundi iyon. Sobrang nadidistract siya ng lalaking amoy niya. Hindi kalakihan ang balkonahe kaya halos mag-umpugan ang mga tuhod nila habang nakapwesto sa set doon. Ano? Tanong nito, ngiting-ngiti. Ganoon talaga siguro ang baby, sagot niya na lang. Oo, tumanaw siya sa malayo. Maya-maya ay bumuntong hininga. Pwedeng manigarilyo?
Tanong nito kapag Juan. Walang anuman. At kung pwede lang ay pahingi rin ng isang stick. Pampatanggal tensyon, muntik na niyang idagdag. Natetense siya sa pagkakalapit nila. Tila pagwapo ito ng pagwapo. Lalo ngayon na literal na ang lapit-lapit nito. Iniisip niya kung ano ang sasabihin ni Ella. Tiyak na hihimatayin ito sa kilig kapag nalaman ang sitwasyon niya ngayon. Mabuti na lang at wala siyang cellphone, kaya walang paraan para makontak siya ng kaibigan. Hindi pa ito nakakarating sa bahay nila, kaya hindi siya nito madadalaw sa kanila. At ipinagpapasalamat na lang niya iyon. Sa tabi ng dila nito, napipihon niyang kung ano-ano ang itsitsika nito sa pamilya niya. Sa kasuga pa ito sa gwapo, baka umakyat na palagi ito ng ligaw kay Alas kapag nakita nito ang kapatid niya. Napangiti siya sa isiping iyon. Kung may isang bagay siya na pwedeng ipagpasalamat sa kinahinatnan ng kabuhayan nila ngayon, iyon ay ang pagkakaroon niya ng totoong kaibigan sa katauhan ni Ella. Bukod pa syempre na natutuhan nilang magkakapatid ang pagiging matipid at pagbavalue sa pera, saka ang pagiging independent. Para saan ang ngiting yan? Nangingiting tanong ni McCoy sa kanya habang nagsisindi ito ng sigarilyo. Iniabot nito sa kanya ang kaha at pinadukot siya ng isang stick. Kumuha siya. Sinindihan nito ang stick niya. Wala, naisip ko lang si Ella, iyong kaibigan ko sa Zebus. Lukaret ang isang yon anya sa pagitan ng paghitit ng sigarilyo. Dunhill ang brand. Matapang. Hindi pa niya nasubukan iyon. Pero para huwag naman magmukhang trying hard, ay pinigilan niya ang mapaubo nang sumayad sa lalamunan niya ang matapang na usok. Saradong-sarado naman ang fiberglass door patungo sa loob ng silid ni Kisha, kaya nasisiguro niyang hindi mapapasok iyon ng usok. Talaga? Ikwento mo naman siya. Humitit na rin ito ng sigarilyo. Hindi niya napigilan ang bibig na magchika. Akong malalaman lang ang gagang iyon na namamasukan ako sa iyo ngayon, tiyak na hihimatayin iyon. Tila na-amuse ito sa sinabi niya. Talaga? Bakit naman? Napangiti na lamang siya. Crush kan on Tiyak na maiinggit sa akin iyon. Titig na titig ito sa kanya. Si Ella lang ba ang may crush sa akin sa Zebus? Pinagtaasan niya ito ng kilay. Ang taas ng kumpiyansa mo, Ginoong Ortiga, anya, sabay bungisngis. Si Mrs. Feliciano, di ba? Tinamaan din yon sa'yo. Naalala mo siya? Iyong manager natin noon. Na starstruck sa'yo. Napakamot ito sa ulo. E paano naman yung ilang waitress doon? Wala bang ibang may crush sa akin na waitress sa Zebus? Hindi niya alam kung namula ang mga pisngi niya, pero para makasiguro na hindi nito makikita iyon ay nagbaling siya ng mukha. Pinili niyang huwag sagutin ito. Halatang nanunukso ito sa kanya, kaya naman agad na nag-ingay ang mga warning bell sa isip niya. Relax, Cindy, anya sa sarili habang humihitit. Paminsan-minsan lang siyang manigarilyo. Natutunan niyang magyosi noong college, dala ng peer pressure sa barkada. Napipi ka ba, ganda? Nabitin ka ba sa sagot? Tudyo nito sa kanya. Napailing siya at saka lang humarap dito. Itinaktak niya sa ashtray ang upos ng sigarilyo niya. Wala na akong alam na ibang may crush sa iyo sa Zebus maliban kina Ella at Mrs. Feliciano. Hindi ka naman kasi regular customer doon. Umiti lang ito. Gaano ka nakatagal naninigarilyo? Naninigarilyo? Hindi ako regular smoker. Pag nainggan nyo lang. Sa estado niya sa buhay ngayon, gastos pa ang magsigarilyo siya. Magkano rin ang isang stick ng Marlboro ngayon? Ako rin. Hindi rin ako habitual smoker. Nagsisigarilyo lang ako pampawala ng stress. Naninigarilyo ka ba talaga sa harap ng babae? Okay, may mga babaeng naninigarilyo rin, di ba? Katulad mo. Oo, sa mga bar. Nagyoyosi kami. Hindi na siya tumugon sa sinabi nito. Mukhang isa siya sa mga tipong madala sa bar. Kahit pa mukhang tutok siya sa negosyo niya, nalaman niya mula sa calling card na ibinigay nito sa kanya na ito ang general manager ng Ortiga and Son Advertising, isang family-owned company, ay nasa hitsura nito na marunong itong mag-good time. Mukhang isa siya sa mga taong marunong mag-enjoy sa buhay. Hindi na siya magugulat kung malaman niyang into extreme sports din ito. Saan ka natutong manigarilyo? Tanong nito, sakto habang bubuksan na sana niya ang usapan tungkol sa extreme sports, dala na rin ang kawalan ng ibang mapag-uusapan. Sa kolehiyo. Sa St. Bridget sa Montegamo.
Siguradong kilala mo iyon. Oo, doon ka pala nag-aral. Oo, ikaw. Nag-elementary ako sa Notre Dame, Caloocan, doon na rin nag-high school. Tapos lumipat ako sa St. Benilde para kunin ang degree ko sa PR at advertising. Yun pa lang ang negosyo ng papa ko noon. Pagka-graduate ko, ako na ang humawak ng Ortiga & Son. Ngayon, papas into real estate in Montegamo and Hunterial. Oh, kaya pala hindi kita kakilala, hindi ka pala sa Hunterial lumaki. Halos every weekend ay naroon kami. Sigurado akong nagkakasalubong na rin tayo noon doon. Hindi lang tayo nagkaroon ng chance na magkakilala ng personal. Unang kita ko pa lang sa'yo sa Zebus, pamilyar na sa akin ang mukha mo. Ikaw rin, sabi niya. Taga-Hunterial pala tayo pareho. Kaya lang, naibenta na namin ang lahat ng properties namin doon, pati na iyong negosyo namin at bahay sa Montegamo. Tumango ito. Kami naman, taga-Hunterial pa rin hanggang ngayon. Madalas pa rin akong umuwi roon kapag maluwag sa opisina. Sina mama at papa, nasa Hunterial pa rin sila. Talaga na taga roon sila, nagbase nga lang kami rito sa Maynila dahil sa negosyo ni papa. Pero hindi namin iniwan ang ancestral house ng mga Ortiga roon. May nabili rin akong rest house sa may paanan ng Mount Bunag. O Mount Bunag. Wala na kami sa Hunterial nang itayo ang Mountain Peak Resort. Mukhang maganda raw doon ah. Oo, ang may-ari noon, si Vince, kinakapatid ko. O iyon lang ang nasabi niya. Naubos na ang mga sinindihan nilang sigarilyo. Hindi na uli sila nagsindi. Inubos na lamang nila ang brewed coffee nila. Maya-maya ay binasag ni McCoy ang katahimikan. Tumikim ito. Cindy, tungkol kay Owen. Napatingin siya rito. Oo, ano meron kay Owen? Sasabihin ko lang, huwag mo sanang palakihin ang kanyang pagiging, paano ba ito sabihin, malambing pero parang bata pa rin. Kamuntik na siyang masamid ng iniinom na kape. Pinahid niya ang nabasang mga labi. Napatingin lang siya sa mukha nito. Seryoso ako, Cindy. May problema si Owen. Sa totoo, isa pa siya sa babysit ko dito. Ipinagbilin siya sa akin ng parents niya. Isang batang may problema. Inilayo siya ng tatay niya sa Davao dahil na-obsess yata ang bata sa professor niya sa Ateneo de Davao. 18 pa lang siya. Dapat second year college na siya, pero napahinto siya sa first year at ipinadala dito sa Maynila. O tama pala ang sinabi ni Owen na mahilig ito sa mature na babae. Tumango na lang siya sa sinabi ni McCoy. Walang problema. Ayoko lang mabigyan ng panibagong stress ang batang iyon. Mahilig siyang ma-in-love o kung ano paman. Iyan ang sabi ng tatay niya sa akin. Bata pa lang ang tatay niya, mga 36 lang siguro. Maaga siyang nag-asawa. Namatay ang mommy ni Owen nung 1 taon pa lang siya. Siguro iyon ang dahilan kaya mahilig siya sa mas matanda sa kanya. Naghahanap ng mother figure. Sige na nga, sabi niya na lang. Poor kid. Huwag mo lang masyadong pansinin si Owen. Huwag mo na siyang masyadong i-entertain. Pero, mahirap na pag sa iyo na in love ang bata. Maawa ka naman pag nahumaling iyon sa'yo. Napasimangot siya. Para mo namang sinabing wala akong karapatang kahumalingan. Natawa ito. Hindi naman sa ganoon. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Hindi ko alam. Umingos siya. Umiti ito ng makahulugan. Sigurado akong alam mo naman. Anito sa pagitan ng paghigop ng kape. Hindi nito inaalis ang titig sa kanya. Pero hindi ko nga. Ulit niya. Humigop na rin siya sa kape niya na malamig na ngayon at saka ibinaling ang tingin sa Skylin. Naiilang siya sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Sige, pakinggan mo, Cindy. At pakinggan mo ng mabuti. Hindi pwedeng ma-in-love si Owen sa iyo dahil. Tumingin siya rito. Dahil naka-reserve ka na. Naramdaman niya ang pag-iinit ng mga pisngi niya. Tama ba ang interpretasyon niya sa sinabi nito? Ayaw man niyang mag-conclude o mag-presume, ay hatid na kiliti sa puso niya ang sinabi nito. Pero pinili niyang huwag na lang itong pansinin kaysa tuluyan siyang mailang. Maya-maya ay narinig niya ang mahinang pagtawa nito. Bakit? Angil niya rito. Pinagtitripan ba siya nito? Wala. Ang ganda mo lang kasi kapag namumula ka. Pakiramdam niya ay lalo pang nagwala ang mga dugo niya sa buong mukha. Tila lalong nagpasikat dahil sa sinabi ng binata.
Umingo siya at sinaid na ang laman ng kape. Ginoo Ortiga, pwedeng klaruhin natin ang isang bagay habang naririto ako sa poder mo at namamasukan bilang yaya ng pamangkin mo. Sige, ano iyon? Walang panunukso. Natamimi ito. Pero saglit lang iyon. Dagliring nakabawi ito at mumiti. Kung tawagin mo ang panunukso, sabi niya. Nanunukso ba ako sa'yo, Cindy? Ganon mo ba iyon nakikita? Namula na naman ang mga pisngi niya. Minabuti na niyang tumahimik na lamang. Lalo lang siyang mapapahiya rito. Pero lihim na naidasal niya na sana naman ay huwag nitong paglaruan ang damdamin niya. Kung tuwi-tuwi na ay pakikiligin siya nito, baka bumigay ang mahinang puso niya. Dumating ka rito para magtrabaho habang wala kang trabaho, Cindy, at para iligtas ang puso ng nanay mo, pilit niyang ipinaalala sa sarili. Hindi para ipasubo ang sarili sa isang siguradong wasak na puso. Sige Cindy. Patuloy na panunudyo nito. Marahas na nagbuntong hininga na lamang siya. Ano ba ang isasagot niya? Nasave siya mula sa mas malalang kahihiyan nang biglang pumailan lang ang matinis na boses ng umiiyak na si Kisha. 2 araw nang naglilingkod si Cindy bilang yaya ni Kisha nang muling magparamdam si Owen sa kanya. Kung hindi pa siya nito sinadya sa pad ni McCoy, hindi pa niya maaalala ang existence ng pobresito. Lubos siyang naengganyo kina Kisha at kailangan niyang aminin, lalo na kay McCoy, na pansamantala niyang nakalimutan ang batang kapitbahay. Bihira naman kasi siyang maglalabas. Nagagawa lang niya iyon kapag nasa pad si McCoy at nais niyang maglakad-lakad sa ibaba at hindi naman sila nagkikita ng teenager kapag ginagawa niya iyon. O Owen, bati niya nang mapagbuksan niya ito ng pinto. Ang ganda ng sorpresa. Hi Cindy. Pwede ba akong pumasok? Saglit na nag-hesitate siya. Papapasukin ba niya ito? Kinausap na siya ni McCoy tungkol kay Owen. Kung malalaman ni McCoy ang tungkol sa hindi inaasahang pagbisita ni Owen, baka magalit siya. Siya nga naman ang boss niya. Magagalit ba si Ginoo Ortiga? Hindi naman sa ganoon. Ayaw niyang masaktan ang puso ng bata, pero bukod sa babala ni McCoy, medyo busy rin siya sa paglilinis ng kwartong inuupahan nila ni Kisha. Nagpa-deliver ng dresser cabinet si McCoy para sa kanya. Gusto sana niyang tumanggi dahil sandali lang naman siyang mananatili roon, pero ang sabi nito ay nakapag-order na raw ito sa IKEA. Medyo busy lang ako, sabi niya kay Owen. Sana okay lang sayo. At sana okay lang din sayo, pero gusto ko sanang tumulong. Nakita ko yung mga ipinadeliver ni Ginoo Ortiga na IKEA kaninang umaga. Sigurado akong hindi ka marunong mag-assemble ng furniture. Hayaan mong tulungan kita. Huwag kang mag-alala, hindi kita sisingilin, isang malaking baso lang ng fruit juice mula sa can o kahit yung powder na tinitimpla. Umiti pa siya, parang cute na kuting. Pero alam niyang hindi iyon magandang ideya. Umiling siya. Hindi sa tingin ko magandang ideya yon. Wala rito ang boss ko. Sigurado akong magagalit siya kung tatanggapin ko ang bisita niya habang wala siya. Pasensya na talaga, Owen. Tumingin lang ito sa mukha niya, tila masama ang loob pero pinilit nang umiti. Lumabas na peke iyon dahil peke naman nga talaga. Okay, nagkibit balikat na lang nito. Salamat na rin, tumalikod na ito. Siguro sa ibang pagkakataon na lang. Pahabol niya bago ito nakapasok sa unit nito sa tapat. Oo nga, ano? Tugon nito na hindi lumilingon sa kanya. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi. Pasensya, Owen. Walang personalan, trabaho lang, sa isip-isip niya. Isinara na niya ang pinto at ini-lock iyon. May kung anong nakakakilabot kay Owen ngayon. Hindi niya alam kung dahil iyon sa napag-alaman niyang impormasyon tungkol dito mula kay McCoy. Bumalik na siya sa silid ni Kisha. Natutulog sa crib sa sala ang sanggol kaya malaya siyang nakapag-ayos ng silid. Hindi gaya ng sinabi ni Owen, walang hirap na nai-assemble niya ang dresser cabinet dahil may manual namang kasama iyon ng i-deliver. Naaliw siya sa pagde-decorate ng silid at hindi niya namalayang mag-aalas 12 na ng tanghali. Umiiyak na naman si Kisha. Dali-daling ipinagtimpla niya ito ng gatas at nang tumahan ito ay ang pagluluto naman ng tanghalian niya ang hinarap niya. Namili siya ng ingredients sa refrigerator. Iniisip niya kung ano ang pwedeng iluto nang muling tumunog ang doorbell. Banayad ang tunog ng doorbell na iyon parang wind chimes. Sobrang akma para sa sanggol. Hindi man lang nagising si Kisha habang dumedede sa kanyang bote.
Hindi ugali ni McCoy na umuwi ng tanghali kahit hindi naman malayo ang opisina nito sa condominium tower na iyon, kaya naisip niyang marahil ay si Owen na naman ang kumakatok. Si Owen nga ang nabungaran niya pagbukas niya ng pinto. "Oh, Owen. Hetong pangtanghalian mo. Libre ito," sabi niya na may ngiti. May hawak siyang plastic mula sa Subaru. "Walang kapalit kaya kunin mo na." "Ano yan? Nag-abala ka pa, nagluluto naman ako." "Sige na, kunin mo na nga, nagtanghalian ako pagkagaling dito." Naisip kong busy ka, so ipinag-take out na lang kita ng lasagna at coke. Tinanggap na niya ang iniaabot nito. "Salamat naman. Pero sa susunod, wag mo na akong abalahin." "Nakakahiya naman." "Walang abala yan, Cindy." Ngumiti ito at yumukod na, saka tumalikod at pumasok na sa unit nito. Napatingin na lang siya sa nakapinid na pinto nito. Kapag kuwan ay nagkibit balikat na lang siya at bumalik na sa loob ng unit. Dinala niya sa kusina ang lasagna at nilantakan iyon doon. Salamat na rin kay Owen at hindi na siya kailangang magluto. Nakikisama rin naman si Keisha. Tahimik na tahimik ito. Hindi pa siya tapos kumain nang muling tumunog ang doorbell. Napahinga siya ng malalim. Nakakapiko na si Owen, sa totoo lang. Naiinis na siya sa kakulitan nito. Pero pagsilip niya sa pep hole, hindi si Owen ang nasa pinto kundi si McCoy. May hawak itong mga pamilyar na supot take-out bag ng Zebus. "Magandang hapon," bati niya ng pagbuksan ito. "Tanghalian natin." Itinaas nito ang mga hawak na supot. "Kain tayo ng sabay. Gutom na ako." "Ako naman ang waiter ngayon," sabi niya habang kinindatan siya bago dumaan. Dire-diretso ito sa kusina. Bumakas sa mukha nito ang pagkabigo nang makita nito ang styrofoam ng hindi ubos na lasagna. "Kumakain ka na?" Alanganing tumango siya. "Hindi na ako nakapagluto dahil inayos ko ang kwarto namin ni Keisha." "Naku, inayos mo ba ang kabinet?" Tumango siya. "May manual naman eh. Pero ako sana ang gagawa noon eh. Nag-undertime ako." Napailing ito sa kanya. Excited pa naman ako. "Pasensya ka na, hindi ko naman kasi alam. Wala ka kasing cellphone." "Bakit nga ba wala kang cellphone? Hindi tuloy kita makontak." "Wala naman akong landline dito sa unit dahil naka-cellphone naman ako at madalas namang wala ako rito. Ibibili kita ng cellphone." Hindi ko naman kailangan iyon." Ang ibig kong sabihin ayoko ng may cellphone." "Baka kasi may cellphone nga siya, palagi naman siyang walang load." "Ano ang gamit noon?" "Pero kailangan, Cindy. Mahirap kita makontak eh." "Paano sa emergencies? Lalo at may inaalagaan kang bata." Hindi na siya sumalungat. May punto naman ito. Napakagatlabi na lang siya. Siya na lang yata ang walang cellphone. Sige, papayag na siyang ibili nito ng cellphone at kapag tapos na siya sa 2 linggo na pag-aalaga niya sa pamangkin nito, kung hindi nito iyon babawiin, na halos nasisiguro naman niyang hindi nito gagawin, ay ibibigay na lang niya iyon kay Alas o kay Sharona. Kay Alas marahil, dahil lalaki ito at kahit paano ay kailangan naman ng ganoong gadget, upang huwag naman itong maging mukhang kawawa masyado sa peers nito. Kung sa bagay, kaya naman itong dalhin ang sarili niya kahit ganun siya, pero bakit hindi nga ba, kung mayroon din namang maibibigay rito. Pagdating ng tagalinis nitong unit, iwan muna natin si Keisha sa kanya para sa dagdag bayad. Pumunta tayo sa mall at bibili tayo ng cellphone, sabi uli ni McCoy. Kahit sandali lang. Tumango na lang siya. Salamat. Lumapit na ito sa kitchen cabinet at naglabas ng kubyertos at iba pang gagamitin sa paghahain. Since hindi ka pa naman tapos kumain, sasalo na ako sayo, sabi nito. Ito, hati tayo rito sa dala ko. Sinadya ko pa yan sa Zebus. Talaga? Oo naman. Para naman makakain ka ng pagkain nila habang hindi ka nag-waitress sa kanila. Medyo kumulimlim ang anyo nito pagkasabi niyon, bagay na hindi niya naintindihan. Pero pinili niyang baliwalain na lang iyon. Salamat, mahinang usal niya. Tumango lang ito. Halika na, kain na tayo. Ipinaghila siya nito ng silya at pinaupo sa kaharap nito. Sinimulan nila ang pagkain. Paano ka nakabili ng lasagna na yan? Nagpunta ka ba sa Subaru? Kasama si Keisha. Umiling siya. Kwan, bigay lang iyan ni Owen. Na-freeze sa air ang mga hawak nitong kubyertos. Bakit? Napalunok siya.
Ako talaga, ang laki ng bibig ko. Bigay ka ko ni Owen. Dinalhan niya ako, eh. Hindi pa ako nakakapagluto dahil naging busy ako sa pag-aayos ng kwarto. Grabe ka, Cindy. Huwag kang tatanggap ng pagkain mula sa iba. Ano ka ba, pulubi? Napayo ko siya at napakagatlabi. Pasensya. Iyon lang ang namutawi sa bibig niya. Hindi agad ito nakapagsalita. Kapag Kwan ay narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Okay, pasensya din, kalmado ng saad nito. Pasensya na kung overreaction ko. Nainis lang ako. Di ba nag-usap na tayo tungkol kay Owen? Oo nga, pero makulit siya eh. Hindi ko naman pwedeng bastusin at baka kung ano nang gawin sa akin. Hindi ko naman siya pinapapasok dito sa loob eh. Seryoso ako. Itinaas pa niya ang kanang kamay bilang panunumpa. Itong pagkaing ito, hindi ko na lang natanggihan kasi ang pangit namang tingnan. Grasya ito. Maraming tao ang nagugutom. Umungol siya. Pero para sa Diyos, hindi ka naman kabilang sa kanila. Namintana ang mga luha sa mga mata niya. Kabilang din ako. Paminsan-minsan. Okay, medyo pinalabis niya. Dahil minsan naman ay hindi pa nila nararanasan na mawala ng pagkain sa mesa. Pero kung ikukumpara sa nakasanayan nila, para na rin siyang pag-aayuno. Tila na-touch naman ito sa sinabi niya. Lumambot na ang ekspresyon ng mukha nito. Umiti ito at pinahid ang mga luha niya gamit ang mga daliri nito. Magaan ang kamay nito, napunan niya. Pinilit niyang umiti at inilayo na ang mukha rito. Lagi naman siyang may nakaredy na panyo sa bulsa niya para pampahid niya kapag nasusukahan siya o nalalawayan o natatalsikan ng gatas ni Kisha. Iyon ang ipinampunas niya sa mga luha niya. Kain tayo. Sabi na lang nito. Pasensya ka na, okay. Okay, umiti ito at ipinagpatuloy na ang pagkain. Well, since wala na naman pala akong gagawin dahil ginawa mo na ang dapat kong gawin, mabuti pa siguro manood muna tayo ng palabas sa YouTube habang hindi pagising si Kisha, kanyang kamahalan, sabi nito pagkatapos kumain. Sige, ililigpit ko lang itong pinagkainan natin, sagot niya. Susunod na ako. Sige, pero dali ka lang ha. Magsisigarilyo lang ako sa terrace. Ikaw, paano? Umiling siya. Hindi muna ako. Okay, nagtungo na ito sa terasa habang siya ay sinimulan na ang pagliligpit ng pinagkainan nila. Ang pagre-relax na plano nito ay hindi naman natuloy nang pumalahaw na naman ng iyak si Kisha. Katatapos lang niya noong maghugas ng plato. Liling-iling na lang na pumasok sa banyo ang binata at naligo. Pagkatapos ay natulog na lang ito sa silid nito. Bakit ang suplado noon? Sa loob-loob niya habang inihele niya si Kisha. Umuwi-uwi ng tanghali tapos ang supla-suplado. Naisip na lang niya na posibleng stressed out lang ito sa trabaho. Ipinagkibit balikat na lang niya iyon at pinag-igi ang paghihele sa maligalig na si Kisha. Inaway ka ni Ginoo Ortiga dahil sa lasagna na ibinigay ko sayo. Nagulat si Cindy nang magsalita si Owen. Naglilinis siya ng harapan ng pinto nang biglang bumukas ang katapat na unit. Hello Owen, bati niya rito. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? May regular cleaner si Ginoo Ortiga sa unit niya, di ba? Nagkibit balikat siya. Pampatagal ng inip, matipid na sagot niya. Inaway ka ba ni Ginoo Ortiga dahil sa lasagna? Tanong uli nito. Hindi naman, may pag-aalin lang ang sagot niya. Umiti ito ng mapakla. Inaway ka niya eh. Hindi na siya sumagot. Mabuti na nga sigurong malaman nito ang tungkol doon upang huwag na nitong ulitin iyon. Tumingin ito sa suot na relo. 15 makalipas ang 11 na pala. May ni-ready ka bang lunch? Tumango na lang siya kahit ang totoo ay wala naman. Nangako si McCoy na mag-uwi ng lunch para sa kanilang dalawa at ayaw man niyang aminin sa kanyang sarili. Excited siya sa pagdating nito for lunch. Lampas tanghali na ito darating. May sapat na oras pa siya para ayusin ang kanyang sarili bago ito dumating. Sige, aalis na ako, paalam ni Owen sa kanya. May klase pa ako ngayon. Okay, good luck. Ingat ka ha paglabas mo. Sige, ikaw din. Ingat ka rin. At isinara na nito ang pinto at saka inilock yun. Kita-kits tayo mamaya. Tumango siya at ipinagpatuloy na ang paglilinis. Pagkatapos niyan, mabilis siyang maliligo. Pero hindi pa nakakapasok sa elevator si Owen ay narinig niyang muli ang tinig nito. Hi, Ginoo Ortiga. Hi, Owen.
Nagulat siya. Ang aga naman yata ni Makoy ngayon. Nang lingunin niya ito, nakita niyang papalapit na ito at maasim ang ekspresyon ng mukha niya. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Nahuli kitang nakatingin kay Owen. Pagbukas ng elevator, huling-huli ko siyang nakanganga sa'yo. Grabe, yang batang yan. Gusto niyang matawa na hindi niya mawari. Ano ngayon? Ngaling-ngaling sabihin niya. Pero hindi na lang siya nagkomento. Wala siyang nakitang bitbit nito na supot ng restaurant. Magluluto tayo ng magkasama, paliwanag naman nito ng tila mahulaan ang iniisip niya. Nagpa-deliver ako sa City Mart grocery ng mga sangkap ng pasta dishes. Dumarating na sila anumang oras na ito. Ihanda na natin ang oven. Bakit ba may oven ka sa unit mo? Tanong niya nang nasa kusina na sila. Nagluluto ka ba ng cake? Hindi natatawang tugon nito. Wala sa buto ko ang hilig sa pagluluto. Si Mama ang may ideya na magkaroon ng oven dito para daw may magawa siya kapag dinadalaw niya ako rito. Mahilig magluto si Mama ng kung ano-anong pastries at delicacies. Iyon ang hobby niya noon eh. Kung gusto mo, subukan mo minsan yung oven, sabihin mo lang sa akin at magpapadeliver ako ng sangkap dito. May recipe book si Mama sa kitchen counter, napansin mo ba? Tumango siya. Mukhang komplikado ang mga cakes doon, hindi ko kayang lutuin iyon kahit pa may instruction. Pagsiserve lang yata ang talent ko, biro niya. Tiningnan siya nito ng seryoso. Huwag mong maliitin ang sarili mo, Cindy. Malay mo, balang araw, magkaroon ka rin ng sariling restaurant. Ano ba ang course na iniwan mo sa kolehiyo? Hindi na siya nagtaka kung paano nito nalaman na undergraduate siya. Marahil ay natuklasan na nito lahat-lahat tungkol sa buhay niya nang mag-hire ito ng private investigator para imbestigahan silang mag-anak. Kung may ipagtataka siya, iyon ay ang pagtatanong nito kung anong kurso ang iniwan niya sa kolehiyo. O baka naman nagtatanong lang ito para lang may maitanong. Ipinagkibit balikat na lang niya iyon at saka sumagot. BA Sociology. Wow talaga naman ha. Yee para bang ganoon naman talaga sa loob-loob niya. Ano ba nang iluluto natin? Baked macaroni. Ilang sandali pa ay dumating na ang delivery boy ng City Mart grocery. Hindi niya inasahan na mag-enjoy siya sa oras na ginugol niya sa kusina kasama si Makoy. Sa lahat ng tao sa mundo pa. Napatingin si Cindy sa pinto ng silid nila ni Kisha nang kumatok si Makoy roon. Kasunod niyon ay ang pagsungaw ng mukha nito sa siwang ng pinto. Pwede ba akong pumasok? Tanong nito. Oo naman. Bahay mo ito. Kahit anong gusto mong gawin pwede, sagot niya. Ilang araw na rin silang magkasama. Sa ngayon, ayos naman. Pinaparamdam niya rito ang pagiging komportable. Kaya kahit paano ay hindi na siya nailang dito. Hindi na rin naman nagpaparamdam si Owen, kaya lalong wala na silang pinagdidiskusyonan ni Makoy ngayon. Malapit nang magbakasyon sa eskwelahan. Baka wala ng klase si Owen sa susunod na linggo. Siguro ay uwi ito sa Davao. Seryoso ka? Pwede kong gawin ang kahit ano gusto ko. Balik tanong nito. Nang tingnan niya ito ay may pilyong ngiti sa mga labi nito. Kunwari ay inirapan niya ito. Pwede mong gawin ang kahit ano basta wala itong kinalaman sa akin. Ilang sandali muna siyang tinitigan nito. Pagkatapos ay unti-unting napalis ang pilyong ngiti sa mga labi nito. Kung ano man ang tumatakbo sa isip nito ay wala siyang ideya. Ang tanging alam niya ay ang pagpipigil niya sa sariling paghinga habang nakatitig ito sa mukha niya. Diyos ko, ang gwapo niya talaga. Paano ba naman niya ito matatanggihan kung lagi itong nakikipaglandian? Ni hindi siya makapaniwalang may ganoon siyang katinding self-control. Nakakatukso siya. Kaakit-akit. Pilyang na isaloob niya, pero karakarakang pinalis iyon sa isip niya. Itinuon niya ang buong pansin sa pagtitiklop ng mga baby dresses ni Kisha. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito nang ilapag nito ang bitbit na grocery bags. 2 malaking lata ng gatas at 2 malalaking pack ng diapers ang laman yun. Pagkatapos nilang mag-early dinner, ay nagpaalam itong sasaglit sa grocery store para mamili ng supplies daw ni Kisha. Nagpanic buying ka, sabi niya, nakamulagat sa mga pinamili nito. Baka kasi maubusan ng gatas at diaper si Kisha. Mahirap na kung sa gabi pa ako lalabas para bumili, sagot nito. At sumaglit ako sa mall sa malapit para bumili nito. Inilapag nito ang isa pang supot na hawak. Gadgets Telecoms ang pangalan ng supot na papel.
Hindi tayo magkaroon ng pagkakataon na makalabas. Kung kailan naman kailangan, saka pa nagpaalam na hindi magre-report si Tonya, iyong tagalinis ko rito. 2 beses sa isang linggo siyang pumupunta dito. Kaya pasensya ka na, Cindy, kung pati ibang trabaho rito sa bahay ay nagagawa mo na rin. Ano yan? Tanong niya, nakatingin sa supot na papel. Inilabas nito ang laman yon. Cellphone. Nagulat siya. Bumili ka talaga ng cellphone, sabi niya. Kailangan mo ito. Huwag kang mag-alala at mura lang naman ito. Medyo lumang modelo pero nagandahan ako nang makita ko. Napangiti siya. Oo, ang cute. Babaeng-babae talaga. Si Shawi ang magmamanan yon na isaloob niya. Nai-imagine na niya ang tuwa sa mukha ng bunsong kapatid niya kapag nakita nito ang cellphone na iyon. Binasa niya ang pangalan ng model ng unit sa kahon yon, iPhone ang pangalan ng cellphone. Pink ang kulay. Maraming salamat ha. Ay huwag mo nang banggitin, ani niya sabay ungol. Hindi napalis ang ngiti niya hanggang sa mabuksan niya ang kahon. Ay charge mo na. 4 na oras lang yata ang kailangang initial charging niyan. Salamat. Sige, it's a charge ko na. Umingit si Kisha sa crib nito pagkatapos niyang ma-assemble ang cellphone at maisaksak ang charger. Halos sabay silang humakbang ni McCoy para silipin ang bata sa crib. Nag-inat lang pala ito at bumalik na sa pagtulog. Hindi ka ba nahihirapan sa pag-aalaga sa kanya? Tanong nito nang maupo ito sa rocking chair na nasa tabi ng crib. Umiling siya. Kapag umiyak daw ang baby, 2 lang ang pwedeng maging dahilan, gutom o puno na ang diaper. So far, tuwing iiyak si Kisha, isa sa mga rasong iyon ang dahilan ng pag-iyak niya. Talaga? Napaisip ito. Pero bakit sa akin, iyak siya ng iyak? Sini-check ko ang diaper, okay naman. Sinasaksakan ko ng dede, ayaw naman. Pwede bang may pangatlong dahilan kung bakit sobra ang iyak ng sanggol? Ha, parang baka naiisip mo na nainik siya o ganoon. Kasi, bago ka dumating dito nung unang araw mo, iyak siya ng iyak. Iginala ko siya sa mini playground sa ibaba. Tumahan naman. Nabubore na ba ang mga baby? Natatawang sabi niya. Pwede pa ba isa pang dahilan ay? Ayaw nila sa nag-aalaga sa kanila? Tanong nito, kakamot-kamot sa baba. May posibilidad. Ngumisi siya. Baka ayaw ni Kisha sa'yo. Ang ngumisi rin ito. Hindi ko masasabi na pareho ang nararamdaman niya. Medyo mahirap nga siya, pero cute siya. Matipid siyang umiti at sandaling tinantiya ang sasabihin. Baka nararamdaman niya na excess baggage siya para sa'yo. Kaya lalo niyang ginagawa ang asal, sabi niya. Tumingin siya at ngumiti ng malaki para i-emphasize ang biro, baka ma-offend ito. Oo nga, ang talino ng baby. Hehe, nakakatawa naman, sabi niya habang nakangiti. Pagkatapos ay naging seryoso siya. Alam mo, natutuwa ako na nagkakasundo kayo ni Kisha. Sabi ko nga sa'yo, magkadugo kayo. Siguro nararamdaman mo rin ang tibok ng dugo niya, Cindy, sabi niya nang may pag-asa. Matipid na umiti lang uli siya. Unfair naman sa sanggol na itakwil niya ito, kahit talaga namang hindi niya nararamdaman ang lukso ng dugo niya rito, dahil hindi pa naman niya napapatunayang hindi nga anak ng daddy niya si Kisha sa kapatid ni McCoy. Ayos yan, nakangiting sabi nito. Sinulyapan nito ang natutulog na pamangkin. Pero ngayon pa lang, may naiisip na akong magiging problema kapag tapos na ang 2 linggo na serbisyo ko rito. Kaya palagay ko, kailangan mo nang matutuhan iyon kung wala kang balak na kumuha ng ibang tagapag-alaga sa kanya. Isa pang opsyon ay hanapin ko muna ang kanyang ina bago ako umalis. Kunot noong tiningnan siya nito. Ano iyon? Marunong kang magtimpla ng dede, madali lang namang maglinis at mag-sterilize ng feeding bottles, kaya mo na ring magpalit ng diapers ngayon, marunong ka bang magpaligo ng baby? Umiling ito. Wala ako balak subukan. Baka kasi masaktan ko siya sa mga kamay ko. Humaba ang nguso niya. Napakaliit ni Kisha, noong una ay natatakot siyang paliguan ito, pero nagamay na rin niya kahit paano. Doon niya napatunayan na ang bawat babae ay may likas na pakiramdam ng pagiging ina. Hindi pa niya nasusubukan ang mga bagay na ginagawa niya kay Kisha, ngunit tila alam na niya ng eksakto kung ano ang dapat gawin. Pero kimi pa rin siya kapag pinaliliguan ang sanggol. Nahihirapan siyang mag-shampoo ng tender na buhok nito. Paano mo siya pinaliliguan noong wala pa ako rito? Tanong niya.
Ang assistant ko ang nagpapaligo sa kanya. Naregaluhan ko tuloy ng D&G light blue. Ginawa ko siyang yaya. Napangiti siya. Mapagbigay pala talagang boss ito. Dagdag pogi points na naman kay McCoy. Hindi ka ba nahihirapan sa pagpapaligo sa kanya? Nahihirapan nga. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko. Hindi ko yata nasa shampoo ng maayos ang buhok niya. Natatakot pa rin akong hawakan siya kasi parang ang hina-hina niya. Oo nga naman, natatawang pagtatama niya pero napakagaan naman ng kamay mo. Pero siguro kailangan ko pa rin ng konting tutorial. Isang crash course sa pag-aalaga ng bata. Mabuti na rin na masigurong hindi mali ang mga ginagawa ko. Huminga siya ng malalim. Pero nandito ako ng 2 linggo kaya sa tingin ko kakayanin ko naman ang responsibilidad ko sa loob ng panahong iyon. Oo nga. At saka, sa ngayon, wala pa naman akong naiisip na palpak sa ginagawa mo sa bata. Hindi ko sinasabi na eksperto ako, malay ko ba kung tama o mali ang ginagawa ko, di ba? Pero mukhang may talento ka talaga sa mga baby. Marunong kang mag-alaga. Ngumiti siya ng mahinhin sa papuri. Salamat. Bagay ka talagang maging ina, dagdag pa nito. Dama niya ang pamumula ng mga pisngi niya sa tinura nito, bagay na hindi niya maintindihan dahil ano naman ang nakaka-blush sa sinabi nito. Karapat dapat siyang maging ina, ano ba ang mali siya roon? Huwag mo nang sosobrahan, biro na lang niya. Ayos na iyong naunang papuri. Salamat ha. Pero hindi kita binobola, sagot naman niya. Sabi nito. Umiti na lang siya. Sa makalawa ay magre-report na si Tonya, iyong tagalinis dito sa unit. Magpapaturo tayo sa kanya. Okay. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila pagkatapos nyon. Baka gusto mo magkape muna tayo? Alok nito kapag 1. Gagawa ako ng brewed sa coffee maker. Doon tayo sa balkon magkwentuhan. Ba tayo dapat matulog na? Baka madaling araw pa rin tayo gising pag nagkape tayo sa ganitong oras. Parang noong unang gabi niya doon, kahit may kutob siya na may ibang dahilan. Siguro kasi nakatira siya doon, o hindi niya maiwasang isipin si McCoy, gaano siya kalapit. Ay pasensya na. Oo nga, medyo late na pala, sabi nito at saka tumayo na. Lumapit ito sa crib at hinalikan ang natutulog ng si Kisha. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya. Good night. Good night. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Talaga bang matutulog ka na nakapajama? Niyuko niya ang sarili. Isang maluwag na set ng pajama iyon. Komportable siya sa pantulong iyon. Oo, may problema ba? Ngumiti ito ng maluwag. Walang problema. Naninibago lang ako. Bakit? Sanay ka bang puro naka-nighties ang mga babaeng nakakasama mo sa kwarto? Huli na para baguhin niya ang tono ng boses niya. Halatang kinakabahan siya noong mga sandaling iyon. Nahiling niya na sana ay hindi nito nahalata iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit nagiging sobrang sensitibo o tensyonado siya tuwing kaharap niya ito. Hindi naka-nighties. Nito. Hubad. Pagkatapos ay ngumiti ito ng makahulugan. Nalaglag ang mga panga niya. Nakuha pa nitong kumindat sa kanya bago ito tuluyang tumalikod. Nang ilapat nito ang pinto ay mabilis na lumapit siya roon. Naiinis na inilock niya iyon. At talagang hindi na ito nahiyang ipaalam sa kanya na sanay itong nakahubad ang mga babaeng nakakasama nito sa kwarto. Ni hindi man lang ito nagpaka-discreet tungkol doon. At nagpupuyos ang loob niya dahil doon. Pero kinalma rin niya agad ang kanyang sarili. Bakit siya magagalit sa maliit niyang pag-amin? Ano naman ang pakialam niya kung pulos mga hubad na babae ang nakakasama nito sa kwarto? Natigilan siya. Tunay na napatunayan, siya ay nagsiselos. Siguruhin niyo lang natatakpan ninyo ang tainga ng baby para hindi mapasukan ng tubig, sabi ni Tonya, ang tagalinis sa pad ni McCoy. Pinakiusapan ito ni McCoy na paliguan si Kisha. Pinanood nila itong magpaligo sa lababo. Sa ngayon, tama naman yata ang mga naunang ginawa kong pagpapaligo, naisip ni Cindy. Masyado nga lamang siyang nangingiming hawakan ang sanggol habang nasa tob dahil napakaliit ni Kisha. Mukhang madali. Kaya mo na bang paliguan si Kisha sa ganung paraan? Tanong sa kanya ni McCoy. Tumango siya. Nagawa ko na rin naman. Kaya ko nang maging kasing komportable ni Tonya. Kung hindi lang sana sobrang liit ni Kisha, ay makakayanan ko ng walang kahirap-hirap iyon.
Pero para kasing napakamarupok pa niya, kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba kapag pinaliliguan ko siya. Idagdag pang lagi na lang siyang umiiyak. Ang ibig kong sabihin, natatakot ako na baka mabitawan ko siya o may masamang mangyari. Madali lang naman ito, sabi ni Tonya. Muli nitong binuhusan ng maligamam na tubig ang munting katawan ni Kisha. Pinitik nito ang maliit nitong tiyan. Inulit nito ang ginawa ng ilang beses. May kabag ang bata, pahiran ninyo ng asit manzanilla. Saka parang naninilaw siya. Dapat paarawan ninyo para mawala ang paninilaw. Nagkatinginan sila ni McCoy. Bakit niya na-miss ang kabag ni Kisha? Tumikhim siya. Sa totoo lang, alam ko ang tungkol sa asite de manzanilla. Ang problema ay hindi ako marunong tumingin ng kinakabag at hindi kinakabag na tiyan. Itinuro ni Tonya ang trick kung paano pumitik ng tiyan. Dahan-dahan lang. Tantiyado lang dapat para huwag siyang masaktan. Ganito ang tunog kapag may kabag. Pinitik uli nito ang tiyan ng sanggol. Tumango siya. Sige, naiintindihan ko. Hala, iladlad mo na iyang tuwalya ng bata para matuyo mo na ang katawan niya. Ginawa niya ang sinabi nito. Inilagay nito si Kisha sa ibabaw ng nakaladlad na tuwalya. Siya na ang bumuhat kay Kisha papunta sa kwarto para bihisan ito. Kasunod niya si McCoy. Sa kama na muna niya inilapag ang bata. Tinuyo niya ang katawan nito bago ito pinulbusan. Nagsisimula na naman itong magligalig. Siguro nga dapat dalhin na natin sa pedya niya si Kisha. Baka may sakit siya kaya iyak siya ng iyak, sabi niya kay McCoy kapag kuwan. Sino ba ang pedya niya? Umiling ito. Hindi ko kilala. Sa tingin ko, dapat ka nang maghanap ng isa, Anya. Habang binibihisan na si Kisha. Sa Saint Nazareth na lang natin siya ihanap ng pedya, sagot ni McCoy. Tutal, doon naman siya ipinanganak. Pwede na rin natin sigurong itanong sa birth record niya kung sino ang pedya niya. Ikaw ba ang kasama ni Gwen sa panganganak? Tumango ito. Nakilala ko ang pediatrician pero hindi ko nakuha ang pangalan niya. Pasensya na. Sige, dalhin na natin siya ngayon. Ang sanggol ay dumaranas ng bahagyang hirap sa paghinga. Medyo naninilaw rin siya dahil kulang sa vitamin D. Maliban doon, wala naman akong makitang diferensya sa kanya, sabi ni Dr. Malabanan. Ito ang pediatrician na may clinic schedule nang pumunta sina Cindy sa ospital. Nagkataon na ito rin pala ang pediatrician ni Kisha. Nakilala ito ni McCoy nang magkaharap ang dalawa. Ano ang masasabi mo tungkol sa kalagayan niya, Doc? Tanong ni McCoy. Malinaw, kulang sa sikat ng araw ang anak ninyo. Mas maganda kung paarawan niyo siya tuwing umaga. Sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga magandang paarawan ang bata. Hindi pa masyadong masakit sa balat ang sikat ng araw sa mga oras na iyon. Makakatulong din kung makakakuha siya ng sariwang hangin, suhestyon nito. Napatingin siya kay McCoy. Hinihintay niyang itama nito ang maling akala ng doktor na anak nila si Kisha, pero tahimik lang ito at matamang nakikinig sa sinasabi ng pediatrician. Una ba siyang anak ninyo? Tanong ng doktor sa kanila. Oo, Doc, sagot ni McCoy. Muli ay napatingin siya rito. Pero kagaya kanina ay hindi siya tinitingnan nito. Bakit nito sinasabing anak nila si Kisha? Iyong kabag niya, ano ang dahilan on, Doc? Tanong nito. Kadalasan, indigestion ang karaniwang sanhi ng colic. Maiiwasan ninyo ito sa pamamagitan ng pagpapalunok sa kanya pagkatapos ng bawat pagpapakain. Ganito ang gawin ninyong pagkarga sa kanya para makadighay siya ng maayos. Binuhat nito patayo si Kisha. Yinakap niya ang sanggol ng mahigpit sa kanyang dibdib. Kapag nakadighay na siya, sa kanya siya pwedeng ilapag sa crib o sa kama. Mas mabuti ba sa kanya kung sa probinsya muna kami magstay? Sa kondominium kasi kami nakatira ngayon, dagdag na tanong pa ni McCoy. Napatingin na naman siya rito. Parang hindi niya gusto ang tinutumbok ng mga tanong nito. Mas mabuti iyon para sa bata ngayon. Siguro kahit ilang linggo lang. Mas maganda ang sariwang hangin para sa kanyang mga baga. Tiyak na air-conditioned siya buong panahon. Hindi kinontra ni McCoy ang sinabi ng doktor. Mataman lang itong nakinig sa sinasabi ng huli. Titignan ko na lang siya sa susunod niyang check-up. Punta ka na kay mommy, baby. Iniabot na ng pedya ang bata kay Cindy. Kinuha niya ito. Dudang tiningnan niya si McCoy, pilit na hinuhuli ang mga mata nito pero sadya yatang ayaw siyang tingnan nito. Ano ba ang niluluto nito sa utak nito?
Muling naupo si Dr. Malabanan sa swivel chair nito. Sa ngayon, magpre-prescribe ako ng vitamins para sa kanya. Sa susunod na buwan, sa parehong petsa ang susunod na check-up niya kung wala namang magiging problema. Gusto sana niyang tanungin na si McCoy kung ano ang sinasabi nitong sa probinsya sila mag-stay. Pero hindi talaga ito nakikipag-eye contact sa kanya. Hanggang sa makalabas sila ng klinik ni Dr. Malabanan ay umiiwas itong magkatinginan sila. Tumaas na tuloy ang kilay niya. Sa palagay ko, ang pinakamagandang gawin ngayon ay dalhin si Kisha sa Hunterial, sabi ni McCoy agad pagkaupo pa lang niya sa driver's seat. Ano sa tingin mo? Iyon na nga ang nasa isip ni Cindy nang marinig niya ang itinanong nito kay Dr. Malabanan kanina. Magandang ideya yan, komento niya. Gaya nga ng sabi ni Doc, kailangan ni Kisha ng sariwang hangin. 4 na oras na biyahe mula Maynila. Napaisip siya. Pwede tayong umalis ngayon. Naroon ang ancestral house ng mga Ortiga pero dahil sikreto pa kina mama at papa ang tungkol kay Kisha, dadalhin ko na lang siya sa rest house ko. Isang cabin sa bundok iyon. Baka ang mama ko naman ang atakihin sa puso kapag nag-uwi ako ng baby sa bahay. At dapat na si Ate Gwen ang magkusang magsabi sa mga magulang namin. Sige, siguro ayos na yan. Sabi uli niya. Kailan mo ba balak dalhin si Kisha sa Hunterial? Ngayon na ba? Siguro, pwede na akong umuwi muna habang naroroon kayo, di ba? Napatingin ito sa kanya. Nagtama ang mga mata nila sa rearview mirror. Pareho ko kayong isasama. Napamata lang siya rito. Matagal bago niya nagawang sumagot. Wala sa usapan nating lalayo tayo sa Maynila. Inaasahan mo bang sasama ako sa'yo sa Hunterial? Hindi man niya aminin, alam niya sa sarili niya na natatakot siyang muling tumuntong sa hometown niya. Nila pala ni McCoy. Ang pagbabalik doon ay magdadala ng maraming matamis at mapait na alaala. Kaya na ba niyang harapin iyon? Pero bakit hindi, Cindy? Ano ang kinatatakutan mo? Bumuntong hininga si McCoy. Maganda ang rest house ko sa Hunterial. Maganda ang paligid, preskong-presko roon. Sigurado akong magugustuhan mo doon. Hindi mo ba nami-miss, Cindy? Tahimik na buhay. Sariwang hangin. Malayo sa mga problema. Doon ako madalas magstay kaysa rito. Bukod pa doon, hindi ka mahihirapan kasi pagdating natin doon, pakikiusapan ko iyong asawa ng katiwala ko kung pwedeng tulungan kang mag-alaga kay Kisha. Hindi siya kumibo. Malakas ang kutob niya na hindi makakabuti kung sasama pa siya rito sa lugar na pagdadalhan nito kay Kisha. Huwag mo na muna kaming iiwan ni Kisha, Cindy. Sabi mo, mananatili ka ng 2 linggo lang, pinakamataas. Hindi pa naman tapos ang 2 linggong yon, di ba? Wala ka pang ang 1 linggo eh. Nakikiusap ang boses nito. Nakatingin pa rin ito sa kanya sa rearview mirror. Ibinaling niya ang mga mata kay Kisha na noon ay natutulog sa baby carrier nito sa tabi niya. Kailangan niyang gawin iyon dahil parang nalulunod siya sa mga titig ni McCoy. Kailangan ko pa bang makiusap sa'yo? Kailangan ko pa bang magmakaawa, Cindy? Pa-cute na tanong nito. Napabuntong hininga siya. Pinalis niya ang kabang nararamdaman sa ideyang lalabas sila ng Maynila. Wala naman sigurong magiging masamang epekto sa atraksyon niya para dito ang hangin sa probinsya. Pakiusap. Nang tingnan niya ito sa salamin at magtama ang mga mata nila, tumango na siya. Ang sama ng pagusga niya sa sarili niya pagkatapos. Bakit nahihirapan siyang tanggihan ang lalaking ito? Hindi niya makwestiyon ang nag-uumapaw na charm nito. Kaya tulungan mo ako, Diyos, ang pipi niyang dasal. Salamat, Cindy. Pangako, magugustuhan mo ang place ko sa Hunterial. Baka hindi mo nagustuhing bumalik sa Maynila kapag natikman mo ang relax na pamumuhay doon. Kunwari pa, doon ako lumaki. Hindi mo kailangang paalalahanan ako, sabi niya. Pero ang tinutukoy ko ay yung paraiso kong pahingahan. Ang ganda, pangako, Cindy. Hindi ka magsisisi na sumama ka roon. Mamahalin mo iyan gaya ng pagmamahal ko. At dahil aalis tayo ng bayan na wala sa kasunduan, bibigyan kita ng bonus. Ano sa tingin mo? Hindi na siya kumibo. Mas mabuti na sigurong ma-inlove siya sa rest house na sinasabi nito kaysa ma-inlove siya mismo kay McCoy Ortiga. Ngayon pa lang ay dapat na niyang bantayan ang damdamin niya para dito. Kung bakit naman kasi sobrang gwapo nito. Bukod pa roon, maganda pa ang ugaling ipinapakita nito sa loob ng kulang-kulang 1 linggong pagsasama nila sa iisang bubong.
Isang mapaminsalang kombinasyon para sa isang taong nahuhumaling na sa kanya, tulad niya. Kung hindi nga lang ba siya nang hihinayang sa tripling sasahurin niya rito, hindi na siguro siya sasama pa rito patungo sa Hunterial. At kung hindi siya natatakot na baka makarating sa pamilya niya ang hinala nitong ang daddy niya ang ama ni Keisha, lalong hindi siguro siya mapapapayag nito. Hindi mo ba isasama sa listahan ng mga rason mo ang dahilang gusto mong makasama si McCoy kaya pumayag kang sumama sa kanya sa isang lugar na tinalikuran na ninyong mag-ana? Tahimik lang siyang umungol. Ayaw niyang aminin iyon sa kanyang sarili. Mabilis silang nakapag-empake ng mga dadalhin patungo sa Hunterial. Isang linggo ang usapan nilang mananatili roon. Hindi naman daw busy sa opisina, kaya nag-appoint na lang si McCoy ng pansamantalang tagapamahala sa Ortiga and Son habang wala ito. Kakaba ba siya habang nagbibiyahe? Maaga pa silang darating sa Hunterial, siguro ay mga 2:00 ng hapon. Makikita niya ang bayang iniwan nilang mag-anak simula nang lumubog ang kanilang kabuhayan. Habang papalapit ay patindi ng patindi ang nararamdaman niyang kaba. Saka lang niya naramdaman na labis niyang na-miss ang lugar na iyon nang pumasok na sila sa kabayanan yun. Nami-miss mo rin ang lugar na to, hindi ba? Sabi ni McCoy sa kanya nang nasa tapat na sila ng munisipyo. Napangiti siya. Narilek pala si Mayor Montana, sabi niya. Pinagtaasan siya nito ng kilay. Huwag mong sabihing isa ka sa mga groupies na may crush sa kanya. Iningusan niya ito. Siyempre naman. Ordinaryong babae lang ako. Ang gwapo niya kaya. Napadaing ito sa inis. Ayoko sa mga groupies. Napatingin siya sa mukha nito. Selos ba iyon? Ilusyon mo lang yan, Cindy. Managinip ka pa, sabi niya sa sarili. Itinuon na niya ang paningin sa kalsada sa unahan. Ano ngayon? Balik niya rito para lang maisalba ang mukha niya. Lalo lang itong nainis sa kanya. Pero makalipas ang ilang sandali, unti-unting bumalik ang magaan na mood nito. Pasipol-sipol na ito sa pagmamaneho. Gusto ko sanang dumaan sa ancestral house namin, kaso hindi pwede, sabi nito, sabay sulyap kay Keisha. Napabuntong hininga na lang siya bilang reaksyon. Ilang sandali pa ay papasok na sila sa daan patungo sa paanan ng Mount Banoy. Makalipas ang 30 minuto. Kalsadang gawa sa graba na ang tinatahak nila. Medyo bako-bako ang ibang bahagi ng kalsada. Tama lang na pick up ang dala nilang sasakyan. Papasok na iyon sa paanan ng bundok. Lihis ito sa daan papunta sa Mountain Peak Resort kaya hindi konkreto. Pribadong pag-aari ito. Nagbigay lang ng right of way ang may-ari. Panginoon, basbasan niyo nawa ang kanyang kaluluwa. Plano kong mag-ambag ng para sa pagpapasmento nito. Nakatanaw siya sa labas ng sasakyan. Hindi pa siya kailanman nakapunta sa Mount Banoy. Nakikita lang niya iyon mula sa town proper. Mula sa kabiserang Montegamo ay kita rin ang bundok na iyon. At narito na tayo. Anunsyo ni McCoy pagkaraan ng ilang sandali. Napawaw siya nang makita niya ang log cabin na tinigilan ng kanilang sasakyan. Ito ang rest house mo. Yap, halika na. Inalis na nito ang seatbelt at umibis na, saka siya pinagbuksan ng pinto. Ito na ang kumarga kay Keisha. Maganda, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Ang ganda, humahangang sabi niya habang iginagala ang mga mata sa paligid. Punong-puno ng mga bulaklak at ornamental plants ang kapaligiran. Grabe ang ganda dito. Sa mga kalendaryo at magasin siya madalas makakita ng ganoong uri ng rest house. Mayaman ang pamilya niya noon, oo, ngunit hindi naman mahilig mag-invest sa properties ang mga magulang niya. Sapat na sa mga ito na may bahay sila sa Hunterial at sa Montegamo. Kahit nga sa Maynila ay hindi nag-invest ang mga ito. Halika na sa loob. Nasa balkonahe ng kwartong ibinigay sa kanya ni McCoy si Cindy ng mga sandaling iyon. Walang sawang pinagmamasdan niya ang kagandahang nakikita niya. Napakatahimik ng lugar, ayon kay McCoy, may itinayo ng isang exclusive na village hindi kalayuan sa Kubo. Sobrang exclusive daw ng village na iyon at tinaguriang Little Tagaytay ng Hunterial. Mula sa kinaroroonan niya, tanaw niya ang mga bubungan ng mga summer mansion sa nasabing village. Ang Little Tagaytay ay may halos 12 mansion lamang. Ganoon ka-exclusive ang lugar. Iyon lang ang pinayagan ni Mayor Montana at ng ahensya ng kalikasan na bilang ng bahay na pwedeng itayo roon para huwag masira ang kalikasan. Napatingin siya sa direksyong pinanggalingan ng boses. Ayon sa sinabi, pareho raw silang may terasa ni McCoy, hindi siya makapagdesisyon.
Paikot sa bahay ang terasa na iyon kaya ito ay isang karaniwang terasa na ginagamit ng lahat. Naglalakad si McCoy palapit sa kanya sa kanang bahagi niya. Hindi niya mapigilan ang sariling humanga sa bulto nito. Naglalakad siya ng may buong pagmamalaki. Ano nang masasabi mo, Cindy? Tanong nito. Iginala nito ang tingin sa paligid. Tama ako, di ba? Paraiso ang lugar na ito, patuloy nito nang hindi siya agad kumibo. Itinuon nito ang mga kamay sa kahoy na balustre ng terasa. Sininghot nito ng malakas ang hangin. Nakapikit siya nang gawin iyon, mukhang masarap siya, sariwang-sariwa ang hangin dito. Siguradong lulusog agad si Keisha rito. Siguro nga. Nakatulog na nga siya agad eh. Mapapamahal ka sa lugar na ito, Cindy, wika nito. Tinitiyak ko sa'yo iyan. Nakatingin siya sa tagiliran ng mukha nito. Para siyang nahipnotismo sa pagkakatitig dito, batid niya ang bawat kibot ng mga labi nito habang nagsasalita. In love na nga yata ako, McCoy. Cindy, ipinitik nito ang daliri sa tapat ng mukha niya. Naramdaman niya ang pag-iinit ng magkabilang pisngi niya. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang napatunganga sa gwapong mukha nito. Ang sigurado lang niya, alam niya na unti-unti siyang nawawala sa sarili niya. At naisip niyang kaakit-akit siya. Nabasa rin kaya nito ang nasa isip niya? Ang sabi ko, sobrang ganda at tahimik ng lugar na ito. Si Vince Leviste ang nag-refer sa akin nito, iyong may-ari ng Mountain Peak Resort na nabanggit ko na sa iyo na kinakapatid ko. Makikilala mo siya pagbisita natin sa Mountain Peak. Pumunta kami roon noon para mag-photoshoot sa resort. Kliyente kasi iyon ng agency namin. May isa ring pabrika sa Montegamo na kliyente rin namin noon kaya sumadya na ako rito mismo. Bukod pa rito, gusto ko ring dumalaw kina mama at papa noon. Nabanggit nga ni Vince ang tungkol sa rest house. Umalis na raw ang may-ari papuntang Amerika, kaya kailangang madaliin ang pagbebenta. Nakuha ko sa mababang halaga. Minahal ko na agad nung una ko palang itong makita. Habang tinitingnan niya ang buong paligid ngayon, naunawaan niya kung bakit niya naramdaman iyon, ang mahulog agad sa pag-ibig sa lugar sa unang tingin. Dahil iyon mismo ang nadarama niya nang una niyang makita ang mountain cabin. Iginala nito ang mga mata sa paligid. Marami akong ipinaayos dito. Itong terasa na ito, ipinadagdag ko na lang ito para may pahingahan. Nakikita mo ba ang hardin ng mga paru-paro? Idea ko iyon. Naisip ko na magtanim ng maraming halamang may bulaklak para makahikayat ng mga paru-paro. Ang ganda, sabi niya. Tumango siya. Oo, talaga. Para sa akin, ito ang paraiso. Kapag nagkaasawa at nagkaanak ako, gusto kong dito kami manirahan. Kaya kong gawin ang mga gawaing opisina dito naman. Kung tungkol sa internet, may wifi spot naman sa Mountain Peak Resort, kaya pwede akong pumunta roon. Mga 15 minutong pag-akyat lang ng sasakyan. Ano sa tingin mo? Nagkibit balikat siya. Hindi niya alam kung ano ang iisipin sa ideyang paninirahan nito sa isang lugar. Hindi niya alam kung bakit kailangang maapektuhan siya ng kahit kaunti. Mukhang ang magandang manirahan dito, komento na lang niya. Malayo sa hassle ng syudad, walang traffic, walang polusyon sa hangin at ingay. Isang paraiso. Pero medyo malayo yata ito sa kabihasnan. Mahirap kapag may emergency, di ba? Bukod pa doon, kung hindi naman rural girl ang magiging misis mo, akawawain mo lang siya rito. Malayo sa salon, spa, mall, at sa bar, at alangan namang kung todo makeup siya habang nagbubungkal sa hardin, di ba? Natawa ito. Napamaang naman siya rito. Well, ano nang nakakatawa? Hinihingi mo ang opinyon ko, di ba? Hinihingi ko lang ang opinyon mo tungkol sa lugar na ito. Ang dami mo na agad nasabi tungkol sa magiging misis ko, natatawa pa ring sagot nito. Pero natutuwa ako na pareho pala tayo ng opinyon tungkol sa pagiging ideal na lugar ng Hunterial para manirahan. Kahit dito sa paanan ng bundok. Siyempre, madali naman pumunta sa bayan mula rito. May sasakyan naman, di ba? Teka, bakit ba ako ang tinatanong mo? Tahimik na si Tanya rito. Ako ba ang magiging kasama mo sa pagtataguyod ng pamilya rito? Ipinilig niya ang ulo sa isiping iyon. Teka muna, titingnan ko lang si Keisha at baka nagising na iyon. Hindi na niya hinintay na sumagot pa ito. Tinalikuran na niya ito at bumalik na sa kwarto. Naupo siya sa gilid ng kama. Hindi siya makapag-isip ng diretsyo kapag kaharap niya si McCoy. Palaging may romantikong naiisip siya kapag malapit siya sa kanya.
Nagkamali nga yata siya ng desisyong sumama pa rito sa Hunterial. Masyadong tahimik ang lugar na iyon. Baka nga kung wala si Keisha ay pulos tungkol sa maraming posibilidad sa pagitan nila ni McCoy ang pagkaabalahan niyang isipin. Parang lumalalim na at nagiging totoong damdamin na ang dati niyang simpleng atraksyon para dito. Kung ano man ang nalalaman niya, maaaring nagmamahal na siya sa kanya ngayon. At ano ang gagawin mo tungkol sa damdaming yan, Cindy? Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-iling. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin sa pesting damdaming iyon. Napabuntong hininga na lang siya ng ubod ng lalim. Nakapikit pang nag-inat si Cindy. Taliwas sa inasahan niya, nakatulog siya ng maayos sa unang gabi niya sa kubo ni McCoy sa Hunterial. Maliban sa minsang pagbangon niya para padedehin si Keisha, dire-diretso na ang tulog niya. Iyon ang unang umaga niya sa paanan ng Mount Banoy. Ano kaya ang nakalaan para sa kanya sa araw na iyon? Nagmulat siya ng mga mata. Otomatikong lumipad ang mga mata niya sa crib ni Keisha. Nakalagay iyon sa kaliwang bahagi ng silid, malapit sa kama niya. Nasa tamang lugar ito para madali niyang malapitan si Keisha kung sakaling umiyak ito. Pero wala na ito sa crib nito. Napabalikwas tuloy siyang bigla ng bangon. Magandang umaga. McCoy. Gulat na sambit niya. Ano nang ginagawa mo rito? Nakatayo ito malapit sa sliding door patungo sa terasa. Karga nito si Keisha. Naka-jogging suit ito. Sumilip ako kanina. Nakita kong gising na si Keisha sa crib niya, kaya pumasok na ako. Sana ayos lang sayo. May magagawa pa ba ako? Sa isip-isip niya. Paano pala kung nakabuka ka siya ng matulog? Diyos ko! Bakit hindi mo na lang ako ginising? Medyo paangil na tanong niya. Bumaba na siya ng kama at lumapit dito. Gising na nga si Keisha. Ginising ka. Sabi mo, wala akong puso na gisingin ka dahil natutulog kang parang sanggol. Sagot nito, nakangiti sa kanya. Biglang nawala ang init ng ulo niya. Kung ganoon kagandang ngiti ang mabubungaran niya tuwing umagang gigising siya, nasisiguro niyang maganda ang simula ng araw niya. Saglit na napigil niya ang kanyang paghinga dahil sa ngiting iyon. Hindi ka ba namahay kagabi? Tanong nito. Umiling siya. Ang sarap nga ng tulog ko. Pati si Keisha, hindi na merwisyo. Mabuti yan. Ibig sabihin, hiyang sa inyo ni Keisha ang Hunterial. Siguro nga, hiyang kay Keisha. Ako, talagang hiyang ako sa Hunterial. Lumaki ako sa bayan na ito, sabi niya. Maliligo na lang muna ako ng mabilis. Pwede bang ikaw na muna ang tumingin kay Keisha? Sige, sagot niya. Huwag kang magmadali. Ibababa ko na muna siya sa garden para painitan. Mamaya, pagkatapos ng tanghalian, darating ang asawa ni Mang Pedring para magsimula siyang tumulong sayo sa pag-aalaga kay Keisha. Ang tinutukoy dito ay ang lalaking katiwala sa rest house. Sige, maliligo na muna ako, paalam niya. Sige, aalis na rin kami ni Keisha, sabi naman niya. Magkita tayo sa hardin. Doon na rin ako magpapahanda ng almusal. Okay, sige. Mabilis siyang naligo. Inayos niya agad ang sarili pagkatapos at saka bumaba na. Patungo pa lang siya sa hardin ay naririnig na niya ang tawa ni McCoy. Nang makalapit siya sa magtiyo, nakita niyang bahagyang nakayuko si McCoy sa stroller ni Keisha. Nag-enjoy ka ba? Tanong niya nang maupo siya sa bakanting upuan malapit dito. Dumiretso itong umupo. Kinausap ko lang si Keisha tungkol sa ganda ng umaga dito sa Hunterial. Napangiti siya. Sinagot ka ba naman niya? Tumango ito. Oo, sa tingin ko oo, gumawa siya ng tunog na gugo o kung ano paman, pero hindi ko alam ang ibig sabihin yan. Tumawa ito. Pagkatapos ay natigilan ito. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Uminit ang kanyang magkabilang pisngi sa tindi ng mga matang mapanuring nakatitig sa kanya. Natuwa siya pero nahihiya rin ang ganon siyang titigan nito. Marahil ay napansin at nagustuhan niya ang amoy at itsura niya, natutuwa siya roon. Dapat lang naman dahil nahirapan siyang piliin kung ano ang isusuot niya. Isang puting bestida ang isinuot niya. Siguro ngayon alam ko na ang ibig sabihin ng gugo sa wika ni Keisha. Talaga? Pilyo ang ngiti nito ng mga sandaling iyon. Sabi niya, mas maganda raw ang umaga kasi nandito ka. Tapos natawa ka pa noon? Pilit niyang sinamahan iyon ng pagpapatawa. Kung seseryosuhin niya ang sinasabi ni McCoy, pati na ang paraan ng pagtitig nito sa kanya, siguradong mailang siya.
Ngumiti ito ng matamis. Walang dudang sang-ayon ako sa kanya. Magtiyuhin niya kami, pareho kami ng iniisip. Talagang mas maganda nga ang umaga rito sa Jonterial dahil nandito ka kasama ko, sagot nito. Tama ba namang pakiligin siya nito ng husto? Kumain na lang tayo. Kunwari ay umingos siya. Gutom lang yan. Itinoon niya ang pansin sa mga pagkaing nakahanda sa mesa. Okay, sige, masaganang almusal ang ipinahanda ko kay Mang Pedring. Sanay kasi akong mag-almusal ng sinangag. Okay lang ba sa iyo? O gusto mong magpahain pa ako ng iba? Okay na ito. Hindi naman ako mapili sa pagkain. Nagsalin siya ng sinangag sa plato niya. Kumuha rin siya ng tapa at humati ng daing na bangus. Magana siyang kumain dahil sa magandang paligid. Si Mang Pedring ang nagluto ng lahat ng ito. Oo, sagot ni Makoy. Hindi ka ba nagda-diet? Napatingin siya rito. Bigla siyang uminom ng tubig kahit hindi pa niya nalulunok ang isinubo niyang pagkain. Bakit? Kailangan ko na bang mag-diet? Umiling ito. Ang ganda mo talaga. Natutuwa lang ako. Ang mga babaeng kilala ko, halos hindi galawin ang pagkaing nakahain. Lagi nilang sinusubaybayan ang dami ng calories na kanilang kinakain. At mas gusto mo ang mga babaeng lagi na lang binabantayan ang bawat isusubo sa bibig. Pakiramdam niya ay nawalan siyang bigla ng ganang kumain. Para tuloy goma na lang ang tapang isinubo niya. Palagi mo akong ikinukumpara sa mga babae mo. Noong isang gabi, pinuna mo ang suot kong pajama set. Kayo naman ang pagkain ko. Ano pa kaya ang susunod? Ang gupit ko? O kaya ang nail polish ko? Naiinis siya rito. Para kasing ipinamumukha nito sa kanya na marami ng babaeng dumaan sa buhay nito. Ganoon ba ang ginagawa ko? Mukha namang totoo ang pagka-inosente nito. Oo, ano? Bumagsak ang mga balikat nito. Patawad. Hindi ko ibig sabihin ang mga iyon. Mukha namang sinsero ito sa paghingi ng tawad kaya tumango na lang siya. Hindi rin naman kasi niya maintindihan ang sarili. Hindi naman niya kailangang mag-react ng ganoon. Tahimik na ipinagpatuloy na nila ang pagkain. Mas mabuti nang hindi siya magsalita dahil baka mahalata pa nito na nagsiselos siya sa mga babaeng pinagkukumparahan nito sa kanya. Pagkatapos nating mag-almusal, ipapasyal kita sa Mountain Peak. Pwede nating isama si Keisha, pero pwede ring iwan natin kay Manang Juling habang namamasyal tayo para naman makabuelo tayo ng kaunti. Napataas ang isang kilay niya. Buelo. Ngumiti siya. Ang ibig kong sabihin, pahinga muna. Mula sa pag-aalaga sa kanya. Sabik na sabik ang mag-asawang iyon sa bata dahil hindi sila masyadong malapit sa mga apo nila. Kaya, date na ba ito? Napangiti na lang siya. Okay, game ako. Game, gagad nito sa kanya, nakalabi. Parang ginawa mo naman akong buddy-buddy. Katropa. Kaberks. Natawa siya. Kaberks, ulit niya sa sinabi nito. Updated ka rin pala sa mga ganoong lengguwahe ha? Baka mamaya ay nag-carry, chuvanes at kung ano-ano pang kabaklaan na naririnig niya mula kay Ella. Tumawa ito. Naririnig ko sa office eh. Hindi kita Kaberks. Boss kita. Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo yan? Sa ngayon, oo, makahulugang tura nito. Pagkatapos ay tumayo na ito, karga pa rin si Keisha. Tara na, hinihintay na tayo ni Vince at ng asawa niyang sina Sudi. Doon tayo magkakape panghimagas. Sa susunod na kabanata, mas lalo pang lalalim ang relasyon ni Cindy at Makoy habang nagkakaroon sila ng mas maraming pagkakataon na magkasama sa magandang paligid ng Hunterial. Ipapakita rin dito ang mga bagong hamon at saya sa kanilang buhay, lalo na sa pag-aalaga kay Keisha at ang kanilang mga plano para sa hinaharap. Kaya abangan natin,